Kapag nakakita ang lalaking ito ng grupo ng mga goblin na umiinom ng tubig, hindi siya agad sumusugod para atakihin sila gamit ang kanyang kamao o anumang uri ng armas. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kasanayan at binuksan ang kanyang inventaryo upang kumuha ng isang bagay na parang bola ng Pokemon para tawagin ang sarili niyang alipin na goblin. Pagkatapos ay itinapon niya ito diretso sa kanila. Sa kasamaang palad, bumaba ito sa lupa bago pa man maabot ang target. Hindi ito ang tamang paraan ng pagpapatakbo at nagulat ang mga goblin ganoon din ang ating binata. Mabilis nilang nakikita ang ating MC at agad na umaatake para patayin siya. Wala siyang magagawa kundi gamitin ang kanyang mga kamao, ngunit agad ding naging malinaw na papatayin siya ng mga goblin. Sa kabutihang palad, gumagana ang pagtawag pagkatapos ng maikling pagkaantala at nailigtas siya ng goblin alipin sa huling sandali. Wala nang laban ng ibang goblin. Pinapatay niya sila ng walang awa, walang naiwan kundi dugo at kalat. Pagkatapos ng tagumpay, lalo pang lumalakas ang alipin na goblin at pinapataas ang lahat ng kanyang stats. Ngunit ang goblin na alipin na ito ay simula pa lamang. Marami pang mga tawag na kailangang buksan ng ating batang lalaki, ngunit para magawa iyon, kailangan niyang pumatay ng mas maraming mga monster. Kahit na hindi iyon problema, ano pa nga ba ang mas masaya kaysa labanan ng mga monsters kasama ang iba pang mga monsters, di ba? Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas, akala ng lahat na siya ay isang ganap na kabiguan na walang pag-asa maging isang hunter kailanman. Ito ang pinakamalaking araw para sa sinumang nagtapos na hunter at hindi naiiba ang ating batang lalaki. Sa estadium ng Asosasyon ng mga Mangangaso, sa wakas ay pumasok siya sa entablado upang tanggapin ang kanyang pinakahihintay na lisensya bilang mangangaso matapos opisyal na magtapos bilang isang mangangaso na may ranggong E. Ang kabataang ito ay puno ng ambisyon, nagsumikap ng husto upang marating ang puntong ito. Nakikita mo, siya ay isang awakener na may pinakamababang rango na nangangahulugang ipinanganak siyang pumasok sa mundong ito na naglalaro sa mahirap na mode. Kailangan pa niyang mag-aral ng doble kaysa sa isang karaniwang awakener para mapunan ang agwat na iniwan ng kanyang pangkaraniwang rango. Gayunpaman, ang pagtutok niya sa pag-aaral ay nakatulong sa kanya na makamit ang napakaraming kaalaman tungkol sa mga dungeon at mga halimaw na ngayon ay nasa tuktok na siya ng teorya na iniwan ng kahit na ang mga pinakabanal na awakener sa alikabok. Kaya sa sandaling ito, nararamdaman niya ang isang malalim na pakiramdam ng pagmamalaki. Sa wakas, ipinagkakaloob sa kanya ang karangalan na maging isang tunay na mangangaso. Sa kasamaang palad, sinisira ng malamig at matinding tagapaglingkod na nagbabahagi ng mga sertipiko ang lahat. Sinasabi ng mayabang na lalaki na walang halaga ang pagiging E-rank na mangangaso. Maaaring natanggap na ni Hanal ang titulo, ngunit hindi siya makakapagtrabaho bilang isang opisyal na manghuhuli dahil sa napakababang katayuan. Lahat ng theoretical at tactical na kaalaman niya ay walang kwenta kung wala siyang mataas na ranggo na susuporta dito. Sa madaling salita, lahat ng kanyang pagsisikap hanggang ngayon ay walang kwentang pagod lang. Dahil sa katotohanan ito, tuluyang sumuko si Hanal sa pangarap niyang manghuli ng mga halimaw. Nagpapalipas siya ng oras sa paglalaro upang makalimot pero kahit 7 taon na ang lumipas, hindi pa rin niya kayang bitawan ito. Sa huli, kung walang matibay na karera, namumuhay siya ng walang direksyon, hindi alam kung paano kikita ng maayos. Sa ngayon, ang tanging paraan niya ay ang maglaro ng video games buong oras. Nabaliw siya sa isang laro na tinatawag na Monsters Block Monsters o MBM. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan, nakikipaglaban siya sa mga monster gamit ang iba pang mga monster. Mula sa walang katapusang uri, binibigyan ng mga manlalaro ng kalayaan na mag-recruit at gamitin ang potensyal ng kanilang mga unit upang labanan ang mga kalaban sa brutal na laro ng tower defense. Sa papel, parang simple ang mekanika, pero hindi ito ganoong kadali. Kung nakapaglaro ka na ng katulad ng Bloons TD5, alam mo ang sinasabi ko. Hinahanap ng larong ito ang matibay na estratehiya sa paglalagay at pinakamainam na paraan upang ilabas ang bawat unit sa kanilang pinakamataas na kakayahan. Pinapayagan ka nitong i-upgrade ang mga monster, ngunit napakabagal ng pag-unlad. Kahit pa magpuyat ka at i-upgrade ang mga unit na mahalaga sa iyong estratehiya, babalik sa zero ang kanilang antas kapag natalo sila sa laban. Totoo ang permadeath dito. Walang paraan para maibalik ang stats ng isang namatay na monster. Habang ang mga hindi mapagpatawad na mekanikang ito ay nagpapasaya sa laro, nakakuha rin ito ng maraming galit at naging kilala bilang isang laro na sira ang reputasyon noong nakaraan. Halimbawa, pinapayagan ka ng laro na talunin ang isang maganda at kahangahangang 3-star ogre gamit lang ang isang 1-star goblin kung perpekto ang iyong estratehiya. Pero gaya ng sabi nila, ang isang larong basura ay kayamanan naman ng iba. Kumikita si Hanal ng maayos sa pamamagitan ng live streaming ng larong ito dahil sa kanyang matalim na pag-iisip na kritikal na nakakatulong sa kanya na mapagtagumpayan ito ng madali. Dahil dito, nakamit niya ang titulong isang matibay na veterano sa komunidad nito, Monsters Block. Ang monsters ang naging tanging sandigan niya mula nang bumagsak ang kanyang karera bilang manghuhuli. Sa kasamaang palad, hindi na niya magagawang ituloy ang landas na ito dahil ito na ang huling araw niya sa paglalaro ng larong ito. Matapos ang lahat, isinasara na ng mga tagagawa ng laro ito. Ang mga keyboard warrior sa internet ay tinutukso siya at ang kanyang tapat na komunidad ay nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin next. Akala nila may valid siyang hunter license na para bang hindi malaking issue kung mawawala man ang kanyang streaming gig. Ang brutal na katotohanan ay hindi siya isang aktibong mangangaso, isang katotohanang masakit, ngunit pinipili niyang huwag ipaalam ito sa publiko.
Binabalewala ang kanyang mga alalahanin, nagpasya siyang maglaro ng buong puso dahil ito na ang kanyang huling araw sa server. Isang espesyal na kaganapan ang kasalukuyang nagaganap sa laro na tinatawag na The Wave. Ang layunin ay simple, protektahan ang iyong kastilyo mula sa walang katapusang mga hukbo ng mga halimaw na lumalabas mula sa isang portal. Ang alon na haharapin ng veteranong ito ay ang ika-700 na tinatawag na hindi napuntahang teritoryo. Sa ngayon, walang sino man ang may kasanayan o swerte upang maabot ang milestone na ito, kaya si Hanel ay parehong excited at nababahala. Inilulunds niya ang laro at isang napakalaking hukbo ng mga halimaw ang nagsimulang lumitaw mula sa pinagmulan na tarangkahan. Habang sumugod ang napakalakas na pangkat ng mga halimaw, inilalagay niya ang kanyang archer na level 100 upang pababain ang bilang ng mga kalaban. Pero isang archer lang ang hindi sapat laban sa dambuhalang hukbo at tuluyang napaslang. Isang malupit na pagkalugi, pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ang susunod na tropa na haharap sa laban ay ang kanyang reyna ng succubus na level 130. Sa kasamaang palad, siya rin ang naging pagkain ng isang dambuhalang 3 ulo na aso. Isa-isa, nawala ang lahat ng kanyang mga mataas na ranggong unit hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang depensa. Sa sandaling parang wala ng pag-asa, biglang nagpakita ang laro ng isang malaking pabago-bago. Ang pagtangkilik sa ika-700 na alon sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpasimula ng isang espesyal na kondisyon na nagpapahintulot sa isang karakter na tinatawag na sovereign na magising at tumapak sa labanan. Ang sovereign ay isang marilag na knight na may asul na buhok at hindi alam ang kasarian. Nabigla si Hanel sa hindi inaasahang pangyayari. Karaniwan, ang mga sovereign ay karaniwang mga NPC. Hindi sila dapat kumilos. Habang sumugod ang hukbo ng mga halimaw, nakatayo ang banal na kagandahan sa ibabaw ng tarangkahan ng kastilyo, hindi alintana ang anumang panganib. Hinayla ang kanyang espada, tinangay ito ng may nakamamatay na ganda, nag-iiwan ng bakas ng banal na liwanag na pumuputol sa mga monster na parang nilalaro nila ang isang pinalalang na bersyon ng Fruit Ninja. Kahit si Hanel, na naglaro na ng libo-libong beses, ay labis na naaliw sa lakas ng karakter. Isang panibagong alon ng mga halimaw ang papalapit sa kanila. Sila ay tumatalon sa hangin at naglalabas ng isa pang makapangyarihang kidlat ng liwanag, sumisira sa hanay ng kalaban. Tuloy-tuloy nilang pinapalo ang mga hayop hanggang sa huli, tanging malalaking bonte ng bangkay na lang ang natira. Sa sobrang gulat ng ating batang lalaki, ito na ang opisyal na pagtatapos ng ika-700 na alon. Sa buong karera niya sa streaming, akala niya ang mga sovereign ay walang ibang layunin kundi magmukhang maganda sa likuran. Pero ito ay sobrang kakaiba. Itong sovereign ay parang cheat code talaga. Bigla niyang napagtanto na walang natitirang manonood na magdiriwang sa kakaibang tagumpay na ito. Nabigo ang kanyang stream, naiwan ng isang tanging manonood sa chat. Ang misteryosong manonood na ito ay nagsimulang magpasalamat ng taimtim sa pagsisikap ni Hanel na sakupin ang mundo. Nagagalak ang komentador at sinasabi na salamat kay Hanel, sa wakas ay makakasama nila ang kanilang Panginoon sa pagkakaisa. Hindi alam ni Hanel kung ano ang sinasabi ng taong ito. Lalong naging kakaiba nang biglang bumukas ang isang Arcan Ecom portal sa kanyang kwarto at isang holographic na sistema ang lumitaw, ipinapakita na nagising niya ang isang bagong kasanayan. Ang banggit tungkol sa bagong kasanayan ay nagbabalik sa kanyang alaala tungkol sa kanyang mga dating guro. Dati nilang sinasabi na habang ang mga E-rankers ay karaniwang hindi kayang makaligtas sa mga dungeon, may iilang maswerte na minsang nagigising ng karagdagang mga kasanayan sa kalaunan ng kanilang buhay. Napakabihira nito, kaya tinatawag itong muling paggising. Nang maunawaan niyang binigyan siya ng pangalawang pagkakataon, nagpasya si Hanel na sulitin ang pagkakataon. Lubos siyang nasa sabik na muling magpakita bilang isang mangangaso. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang muling paggising, walang nakikitang pagbabago sa kanyang pangunahing status window, isang detalye na labis siyang nagtatanong. Nabubuhay muli ang kanyang pag-asa nang lumitaw ang isang pangalawang abiso na nagbibigay sa kanya ng akses sa mga detalye ng kanyang bagong kasanayan. Ipinapakita sa board ang dalawang pagpipilian. Maaaring makipag-ugnayan siya sa sovereign o makipag-usap dito. Dahil hindi niya alam kung ano talaga ang kahulugan ng alinman sa mga ito, pinili niya ng walang pag-iisip. Pinipili niya ang makipag-ugnayan sa hari, ngunit bago pa man mag-activate ang kasanayan, isang nagliliwanag na pulang babala ang nagbababala sa kanya na kulang siya sa kinakailangang layunin para mapaganya ang kondisyon. Naramdaman ni Hanel ang matinding inis. Sa oras na akala niya ay isang hakbang na lang ang layo sa kanyang pangarap, 2 hakbang pa ang tinapakan niya pabalik. Ang mahina nitong liwanag mula sa monitor ay nagpasiklab ng isa pang ideya. Pinipili niyang tanungin ang nag-iisang manonood na kanina pa nagsasalita ng mga lihim na salita. Pagkatapos niyang i-restart ang kanyang stream, agad na bumalik online ang manonood. Para sa kasimplehan, tawagin na lang natin itong misteryosong lalaki na tagapanood isa. Matapos ay lock ang stream para masiguro na isang on lang ang usapan, nagsimula nang magtanong si Hanel ng mga nakakatakot na tanong na matagal na niyang gustong malaman. Dahil lumitaw ang user na ito sa eksaktong sandali na mag-trigger ang kanyang muling paggising, tiyak si Hanel na sila ang may mga sagot. Diretso siyang nagtatanong kung alam nila ang tungkol sa kanyang muling paggising. Sa kanyang gulat, sinang-ayunan ito ng manonood. Palagi nang alam ni Hanel na ang paggising ay isang pangyayari na ganap na lampas sa kontrol ng tao. Maaaring ang nilalang sa kabilang panig ng screen ang responsable sa pagtulong sa kanya na muling magising. Tinanong niya kung bakit biglang nangyari ito.
Sa huli, bakit gagambalain ng isang hindi kilalang nilalang para lang magbigay ng isang laro na napaso na o isang pangalawang pagkakataon? Sinasabi lang ng misteryosong entidad na pinili siya ng Panginoon at iyon na iyon. Kung bakit binibigyan ng malaking pabor na ito ang Panginoon, ito ay dahil si Hanal ang naging sanhi kung bakit naalimpungatan nila ang kanilang Panginoon sa una. Pinapawi siya ng entidad na ang makapal na ulap ng kalituhan na kasalukuyang nagugulo sa kanyang isipan ay kusang lilino sa paglipas ng panahon. Para sa mga bagong binigay na kasanayan, dapat lang na ituring ni Hanal ito bilang isang simbolo ng taos-pusong pasasalamat ng kanilang Panginoon. Tinatanggal ni Hanal ang pagtatanong, nakatuon na ngayon sa pag-alam kung paano talaga magagamit ang mga bagong regalo na ito. Ang kasanayan na pinamagatang pakikipag-usap sa hari ay may cooldown, ibig sabihin kailangan niyang maghintay bago ito magamit. Tinatanggap niya yon, ngunit nais niyang malaman kung bakit ang isa pang kasanayan ay kasalukuyang nakalok sa harap ng bayad. Biglang napagtanto ng misteryosong entidad ang kanyang pagkakamali at agad itong inaayos sa pamamagitan ng direktang pagdeposito ng 50 ginto sa wallet ni Hanal. Ngayon na mayroon na siyang sapat na pera, sa wakas ay maaari nang subukan ni Hanal ang kanyang mga kasanayan hanggang sa kanyang buong puso at unti-unting buuin ang palaisipan sa kanyang sariling bilis. Matapos matupad ang tungkulin nito, palam ang entidad at nag-log off sa stream. Lubos na nalilito si Hanal. Sinusubukan pa niyang saktan ang sarili para lang makasigurong hindi siya naipit sa isang nakakatawang sobrang makatutuhanang panaginip. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak na tiyak. Ang muling paggising na ito ay hindi isang sadyang swerte lamang. Ang misteryosong nilalang na kilala bilang Panginoon ang nasa likod nito. Biglang may lumitaw na abiso mula sa sistema na nagsasabi na may 50 ginto na naideposito. Sa wakas, ang bagong currency na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang i-activate ang kanyang kasanayan, deal with the sovereign. Biglang lumitaw ang isang malaking digital na tindahan sa harap niya, ipinapakita ang mahahabang listahan ng mga monster na pwedeng bilhin. Tinitingnan ng kanyang pataka, ang tanging makakaya niyang bilhin sa kanyang maliit na 50 ginto ay isang alipin na goblin. Lahat ng iba ay sobra-sobrang mahal. Ang pinakamahal na karakter sa listahan ay ang sovereign mismo na may presyo na 11 digit. Isang nakalilitong mahabang hanay ng mga numero na nakakasakit sa ulo tuwing tinitingnan. Siyempre, gustong-gusto ng ating batang lalaki na idagdag siya sa kanyang arsenal pero ang sobrang halaga nito ay nakababahala. Ngunit hindi ang kakayahan mismo ang pumupukaw sa kanyang interes. Ang nakakabighaning bagay ay pareho ang itsura ng system window na ito sa nasa laro niya. Ang maliliit na holographic na projection ng mga halimaw na umiikot sa tabi ng kanilang presyo ay halos isang katutubong kopya ng Monsters Block Monsters, may ilang bahagyang pagkakaiba lamang. Dahil pinapayagan siya ng mekanika ng laro na mag-summon ng mga unit na pagmamay-ari niya, naisip ni Hanal na dapat ganito rin ang gagawin sa totoong buhay. Isang mapagmataas na ngisi ang pumuno sa kanyang mukha, hindi niya kailangang maging matibay sa pisikal para maging isang nangungunang mangangaso. Maaari niyang hayaan ang kanyang mga tawag ang gumawa ng mabigat na trabaho. Pagdating sa ginto, isang realization ang pumapasok sa kanya. Sa MBM, may dalawang paraan ng mga manlalaro para kumita, paglilinis ng mga dungeon o panghuhuli ng mga monster at pagbebenta ng mga nakuhang gamit. Inilalapat niya ang mga mekanikang iyon sa realidad, naisip niya na kailangan niyang pumatay ng mga monster para makakuha ng gold na desperado siyang kailangan. Ang pangunahing problema, gayunpaman, ay ang kanyang kasalukuyang pisikal na estadistika ay napakababa. Napakababa upang makipagsapalaran sa kahit na pinakamababang uri ng slime, lalo na kung tungkol sa anumang mapanganib. Wala nang ibang pagpipilian, kinumpirma niya ang transaksyon para sa slave goblin. Isang asul na pokeball na naglalaman ng kanyang slave goblin ang lumitaw sa realidad. Lumilipat ang eksena sa abala at masiglang gusali ng Hunter Association. Nandito si Hanal upang opisyal na magparehistro bilang isang solo E-rank na mangangaso. Matapos ay display ng receptionist ang kanyang bagong record, nakakita siya ng 4 na available na trabaho na angkop para sa isang baguhan tulad niya. Maingat na pinag-iisipan ni Hanal ang mga opsyon at sinadyang pinili ang pinaka-hindi angkop sa kanyang kakulangan sa pisikal na kakayahan. Isang misyon ng pagpatay sa mga goblin sa isang liblib na baryo sa likod ng mga bundok. Mabilis na binabalaan siya ng tagapag-alaga na ang itinalagang lugar ay ganap na walang maabot para sa agarang suporta. Kung sakaling sumabog ang gulo, mag-isa lang siya. Pero iyon ang gusto ng ating batang lalaki. Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay makatawag ng hindi kailangang pansin. Habang nakaramdam ng awa sa isang kabataang posibleng isusuko na ang buhay niya, ini-update ng attendant ang kanyang kalagayan. Matapos ang biometric verification, tinatapos ang proseso ng pagpaparehistro at nangakong ipapadala niya sa kanya ang mga detalye ng misyon sa pamamagitan ng text. Handa nang i-deploy si Hanal at sabik na sa kanyang debo. Pagdating niya sa liblib na baryo, agad na lumabas ang kliyenteng nag-utos ng misyon upang salubungin siya. Lubos ang pasasalamat ng matanda na may isang matapang na mangangaso na tumanggap sa kanyang hiling dahil kakaunti lang ang mga nagigising na handang maglakbay dito para sa ganitong kaunting kabayaran. Gayunpaman, mukhang nag-aalinlangan ng matanda na kaya ng payat na batang tulad ni Hanal na mag-isa ang mga masasamang nilalang na iyon.
Talaga siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng ating batang lalaki. Nauunawaan ng sinseridad ng matanda, ngumingiti si Hanel nang may kumpiyansa at sinisiguro siya na hindi na niya hahayaang masira pa ng mga masasamang nilalang ang baryo. Sa malalim na bahagi ng gubat kung saan umano matatagpuan ang pugad ng mga duwende, nakatagpo si Hanel ng isang hindi inaasahang tanawin. Sa halip na kumilos bilang mga magulong nilalang na pinapagana ng primal instincts, chill lang ang grupong ito ng mga duwende sa tabi ng isang ilog, umiinom ng tubig na parang mga ordinaryong tao. Inaalis ang kakaibang pakiramdam, binubuksan ni Hanel ang kanyang inventaryo at inilalabas ang kanyang bagong alaga na kasalukuyang nakahiga sa anyo nitong asul na bula. Hinahawakan niya ang kanyang inner Pokemon trainer at mabilis na itinapon ang asul na Pokeball papunta sa mga nilalang. Sa isang tensyonadong sandali, walang nangyari, at nalaman ni Hanel na nasa napakainit na sitwasyon siya, tila nabigo ang kanyang Pokeball na maglabas. Nang mapagtanto nilang mapanganib ang tao sa harap nila, agad na inilabas ng mga goblin ang kanilang matalim na kuko at nilapitan siya, handang durugin siya. Alam niyang wala siyang ibang magagawa, handa si Hanel na makipaglaban ng walang sandata. Sa halip na tumakbo, pinisil niya ang kanyang kamao, handang maglabas ng desperadong suntok pabalik. Ngunit, sa pagkakataong nakataas na ang mga kuko ng isang berdeng banta upang siya ay salakayin, sa wakas ay nag-trigger ang sistema. Ang pagtawag sa goblin ay isang makapangyarihang, malakas na pagpasok na nagmula sa wala at mariing tinulak ang kalaban na halimaw gamit ang isang malaking club. Nang makita niya ng malapitan ng kanyang alagad, may isang bagay na pumasok sa isipan ni Hanel. Nang una niyang nagsimula mag-stream ng MBM, ang unang monster na nakuha niya ay isang karaniwang alipin na goblin. Sa paglipas ng panahon, nilagyan niya ng mga item na pang-Diyos ang mababang minya na iyon, pinaganda ang basura nitong nilalang hanggang maging isang tunay na bayani na nakapag-isa sa 100 alon ng mabagsik na mga halimaw ng walang tulong. Pinangalanan niya ang goblin na iyon na Gono. Sa pagtitig sa pamilyar nitong mga estadistika, kitang-kita ang lahat. Ang nilalang na ito ay suot ang parehong top-of-the-line na kagamitan na pinaghirapan ni Hanel. Ito ang nagpapatunay na ito ang kanyang Gono na nabuhay muli. Gono ay sobrang nagwala, literal na hinihiwa ang dalawang goblin sa harapan mula ulo hanggang paa. Ang pangatlo at huling goblin, gamit ang natitirang ilang selula ng utak, ay humarap at tumakbo palayo sa kabaligtaran na direksyon. Sa kasamaang palad para sa takbong na halimaw, may suot si Gono ng sapatos na Raven's Wingbeat, na para bang kidlat, mabilis na bumaba ang alaga sa gitna ng bakanteng lugar at pinaghihiwa-hiwalay ang huling goblin bago pa man ito makapagsigaw. Nakatayo si Hanel roon, halos nakadikit na ang panga sa sahig. Hindi niya lubos na naisip kung gaano kalakas si Gono sa isang makatotohanang sitwasyon. Matapos maneutralize ang banta, ang dugo ang kabalbalan ay bumalik sa kanyang amo, nagpapakita ng nakakaaliw na mukha ng isang kuting habang hinihiling ang isang pamatok sa ulo bilang gantimpala sa mahusay na trabaho. Muling naiwan si Hanel na walang masabi. Hindi niya inasahan na mararamdaman niya ang ganitong kabutihang bahagi ng personalidad ng isang halimaw. Nagbibigay ng babala ang sistema na ang antas ng pagmamahal kay Gono ay 20 sa 100. Ibinibigay din ito na ang pag-abot sa pinakamataas na antas ng pagmamahal ay magbubukas ng isang bagong kasanayan. Ang karaniwang praktikal na manlalaro na dati ay nag-aatubiling hawakan ang kanyang alagad, agad na bumaba sa kanyang mga tuhod at niyayakap ang goblin na para bang matagal na niyang nakasama na parang kapatid na no-alay sa kanya. Bumalik tayo sa pangunahing paksa, napansin ni Hanel ang isang maliwanag na problema. Hindi naglabas ang mga bangkay ng kahit isang piraso ng lot. Paano siya magpapalago ng ginto sa kabutihang palad, alam na ni Gono ang paraan. Ang pamilyar na nilalakad mula sa bangkay papunta sa bangkay, nilalagay ang mga kamay sa kanilang mga dibdib upang anihin ang kanilang esensya ng buhay, na nagiging mga bahagyang kumikislap na monostones. Isang portal ng mahiwagang asul na enerhiya ang nabuo sa malapit at basta-basta lang nilalagay ni Gono ang mga bato sa loob. Kapalit ng 3 mababang uri ng mga core, direktang nagdedeposito ang kastilyo ng ilusyon ng 30 ginto sa account ni Hanel. Ngayon ay naiintindihan ko na, sa halip ng mga monster na naglalabas ng pisikal na barya, kailangan niyang kunin ang kanilang mga mana na bato at ipagpalit ito sa pamamagitan ng sistema. Mas lalo pang minahal ni Hanel si Gono dahil sa mabilis nitong pag-unawa sa mekanismo. Ngayon na nakuha na ang ginto, naghahanda na siyang kunin ang pisikal na patunay ng pagtapos ng misyon para sa asosasyon. Pero mukhang ang 3 goblin lang ang paunang ulam. Biglang sumiklab ang marahas na kaguluhan mula sa kailaliman ng gubat na nag-aatas ng kanilang pansin. Sa bawat segundong lumilipas, mas tumitindi ang mga malakas na tunog na parang lindol. Ang mga puno ay mariing hinahampas at napuputol sa mga splinter habang pumasok ang isang dambuhalang halimaw. Isa itong ogre. Agad na tinatanong ni Hanel ang kanyang mga pinili sa buhay. Ang isang ogre na ganito kalaki ay karaniwang lumalabas lamang sa mga B-rank na pinto o mas mataas pa. Walang katuturan na naglalakad-lakad ito sa isang E-rank na lugar ng misyon. Ngunit, isang kapansin-pansing detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang halimaw ay humihingal ng malakas at puno ng mga bagong sugat. Malinaw na nakipaglaban na ito ng brutal. Gayunpaman, hindi dahilan ng mga sugat para maliitin ang banta na nasa antas boss. Upang mas lalong lumala, isang alerto mula sa sistema ang kumislap ng pula. May 3 minuto na lang si Gono bago mag-expire ang kanyang tawag.
Ang tapat na kabiyak ay umusad, hindi alintana ang kalaban na 4 na beses ang laki niya. Tinitingnan ni Gono ang kanyang amo ng may kumpiyansa, tahimik na humihingi ng tiwala. Pinapagana ang kanyang sapatos na may pakpak ng uwak, sumugod ang goblin ng napakabilis papunta sa dambuhalang halimaw. Ang dambuhalang hayop ay umuungal, sinisipa ang isang malaking kahoy na parang baseball bat upang paalisin ang paparating na peste. Pero napakabilis ni Gono sa kanyang mga paa. Tumatakbo siya ng mataas sa hangin, kumukuha ng posisyon sa ere upang mapabilis ang kanyang lakas hanggang sa sukdulan. Bumaba siya na parang isang meteor, nakatutok ang kanyang club sa bungo ng ogre. Inilalabanan ng ogre ng buong lakas ang pag-angat ng kanyang malalaking braso upang protektahan ang kanyang mga mahahalagang bahagi. Hindi tumitigil si Gono. Ang napakalaking presyon ay mabilis na naging sobra para sa hayop na nagre-resulta sa isang nakakadiring tunog habang nababasag ang mga buto ng braso nito at sumabog ang mga tadyang. Pinapalakas pa ni Gono ang kanyang lakas at nagpapalabas ng shockwave na nagdudulot ng malakas na alon sa kagubatan, dahilan upang mapa-atras si Hanel para lang hindi matamba. Sa huli, tuluyang napasok ang ogre sa ilalim ng napakalakas na puwersa ng kinetika. Hanel ay labis na nabigla sa napakalakas na pagpapakita ng raw na lakas na ito, mabilis na tumakbo upang ipagdiwang ang tagumpay sa isang masayang maliit na sayaw. Sa 3 segundo na lang bago siya maglaho, nagmadaling kunin ni Gono ang malaking mana stone mula sa dibdib ng ogre at iniaalay ito. Pagkatapos, ang kilala ay muling naglaho at bumalik sa kanyang anyo bilang asul na orb, iniwan si Hanel na may hawak na makapal at mataas na kalidad na core. Muling lumitaw ang portal ng Mahika upang kunin ang premyo. Itinatapon ng Mana Stone na panggit na baba sa loob at nakakuha siya ng malaking deposito na 100 ginto, kaya umabot na ang kabuoang kanyang nakalap sa isang komportableng 130 ginto. Mukhang may isa pang surpresa ang sistema. Dahil ito ang kanyang unang opisyal na pagpatay sa monster, ginagantimpalaan si Hanel ng isang premium gacha ticket. Binibigyan ng ticket na ito ang mga manlalaro ng pagkakataon na makakuha ng sobrang bihirang mga bagay, pero alam ng mga veterano na karaniwang pangit ang mga posibilidad na makuha ang mga ito. Pag-activate ng ticket, isang magarang kahon na puno ng mga misteryosong bagay ang lumitaw sa harap niya. Isang kamanghamanghang katotohanan ang ibinunyag ng sistema. Ang mga kagamitan na pang God tier na nakuha niya mula sa gacha ay hindi lang para sa kanyang mga summon. Maaari niyang isuot ang mga ito mismo upang mapataas ang kanyang mga mababang stats. Bago pa man siya makapagdiwang sa kanyang bagong tuklas na potensyal, narinig niya ang kaluskos ng mga sanga na nagsisilbing babala sa paparating na mga kasama. Isang buong grupo ng mga nagising na armado ang bumusina papunta sa clearing, malinaw na sinusundan ang bakas ng sugatang ogre. Totoo ngang dinadala nila ito sa kanilang target pero ang problema, patay na ito. Pagkatapos makita ng malinaw ni Hanel ang grupo, bumaba ang kanyang puso sa kawalan ng pag-asa. Agad niyang nakikilala ang babae na nangunguna, si Yoon Sua, ang matatag na leader ng Team 2 mula sa prestihiyosong Pambak Guild. Agad na malinaw na ang team niya ang nakipaglaban sa ogre kanina, pinapaliit ito bago ito makatakas. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa isang mataas na ranggong guild tungkol sa isang nakaw na patay. Sinubukan ni Hanel na tahimik na makalayo sa lugar pero pinigilan siya ni Sua na huminto. Agad na nagsiisa ang kanyang grupo at pumaligid sa kanya. Matapos siyang formal na ipakilala, matalim niyang ipinaliwanag na ang abnormal na ogre ang kanilang itinakdang biktima. Kitang-kita ang kanyang kasiyahan kahit na sa sitwasyon o sa katotohanang may ibang nakakuha ng kanilang biktima. Napaka-tense ng sitwasyon para sa ating binata. Tinitingnan ni Sua ang nahulog na ogre, nagtatanong kung paano nagawang talunin ng lalaking ito mag-isa ang halimaw, kahit nasugatan sila sa laban. 3 sa kanila na birang kang nagsusumikap na talunin ito ngunit hindi nila nagawa at batay sa impormasyong ito, napagpasyahan niyang ang lalaking ito ay dapat na hindi bababa sa A-rank. Tumugon ng maayos, inabot niya ang kanyang kamay, ipinakilala ang sarili bilang Sua mula sa Pambak Guild. Gusto ng masama na malaman kung anong klaseng tao ang kausap niya, kaya't kalmado si Hanel at nagpakilala rin. Ang nakakagulat ay nararamdaman ni Sua na may interes ang isang arkanghel sa taong nakatayo sa harap niya. Naiinis siya at hindi niya matukoy kung ano ang espesyal sa simpleng lalaki na ito. Nagtataka tungkol sa kanyang kakayahan, tinanong niya si Hanel kung siya lang ba ang nakipaglaban sa monster. Sinasabi lang niya na oo, pero halatang nagsisinungaling siya dahil hindi pwedeng mapatay ang ogre dahil lang sa swerte. Ipinaliwanag niya na sila ang nakipaglaban sa ogre dati at ikinalulugod niyang napigilan niya ang halimaw bago pa man makapagdulot ng pinsala. Ang batang lalaki ay saglit na sumagot na swerte lang siya, pero alam ni Sua na nagsisinungaling siya dahil hindi pwedeng mapatay ang ogre dahil lang sa swerte. Ngayon, lubos na siyang nagdududa sa kanya at upang tumugon ng naaayon, pumayag siyang ibigay ang lahat ng gantimpala sa ogre na kanilang hinahabol. Sa madaling salita, ang Pambak Guild ang personal na makikipag-ugnayan kay Hunter Hanel para sa kanyang papel at ibibigay sa kanya ang bayad. Ito ay isang nakababahalang pabor kahit kay Hanel na hindi makapaniwala na masyadong mabait sila sa pagbibigay ng kanilang sariling biktima. Matalino si Sua dahil nagdadagdag siya ng kondisyon sa pagbabalik, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Siyempre alam ng batang ito na masyadong maganda ang alok para libre, pero nagulat siya nang basta nalang inabot ng babaeng ito ang kanyang telepono. Nakakatawa, para siyang maliit na babae na nagtatanong kung pwedeng kunin ang number ng crush niya ngayon.
Kahit siya ay kinakabahan na humihingi ng number niya, samantalang ang ating gigachad na pangunahing tauhan na walang alam sa nangyayari ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Lumilipat ang eksena sa ating binata na nakikipagkita sa tiyuhin na isang mangingisda na lubos na utang na loob sa mga ngaso dahil sa pagliligtas sa kanilang buhay. Masaya si Hanel na nakapagbigay siya ng ligtas na daan pataas sa bundok at nalaman niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga taga-baryo. Nais siyang pasalamatan ng pinuno. Nakatutulong ang alok dahil gustong-gusto ni Hanel malaman kung nasaan ang sikat na monumento para sa pagsasanay. Inakay siya ng matanda sa isang diretso at matatag na daan, sinisigurong makikita niya ito sa dulo at nagsasabi na ang parehong daan ay nagdudulot ng swerte. Masaya si Hanel kahit hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Dito rin niya ipinapakita ang kahon ng yaman para sa gotcha pool. Sa madaling salita, gusto ni bro na mapataas ang kanyang swerte bago niya buksan ang kilalang kahon, umaasang may magandang lalabas dito. Tumunog ang kanyang telepono. Sa totoo lang, si Suwan na naman ang nag-message sa kanya para ayusin ang gantimpala sa pagkatalo niya. Tuwang-tuwa siya na interesado talaga siya sa kanya. Ang nakakatuwang bahagi ay ginagamit pa niya ang kanyang personal na numero sa telepono imbes na sa kanilang guild. Gayunpaman, hindi si Hanel isang simp at ang tanging inaalala niya ngayon ay mabuksan ang kahon ng yaman, isang bagay na hindi niya inakalang mabubuksan niya sa totoong buhay. Kahit na sobrang hina talaga ang chance na makuha ito, ayos lang sa kanya na may pagkakataon na makakuha ng mataas na ranggong item. Hindi pa nga masyadong humihingi si Hanel, nananawagan lang para sa isang A-rank na kuha at nananalangin siyang buksan upang maglabas ng kumikislap na liwanag na nagpapakita ng iba't ibang armas mula sa iba't ibang ranggo. Ang pinakamataas na ranggo sa kanila ay ang S-rank, isang dugo pulang kulay na may gintong baluti. Sa pagtatapos ng pagpapakilala, ang liwanag ay nagliliwanag ng matinding gintong kulay bago magbago sa pula. Nakatingin ang ating binata sa pinakadakilang artifact ng may paghanga habang ang eksena ay nagkakaroon ng malabong paghihiwalay mula sa kanyang gantimpala. Sa bahay, nakaupo si Hanel na nag-iisip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Bagamat nakahanap siya ng paraan para makaipon ng ginto, ang hamon niya ngayon ay ang pagpili kung paano sanayin ang kanyang mga monster, hindi niya alam kung ano ang problema sa sistema. Sa kasalukuyang talaan ng kanyang mga halimaw, maaari siyang kumuha ng goblin na mandirigma, ngunit sa kanyang gulat, may berserker na ogre din na available. Ang karaniwang goblin na mandirigma ay nagkakahalaga ng 70 ginto, kaya hindi iyon ang problema. Pero ang nakakalitong bahagi ay ang berserker na ogre na nagkakahalaga ng 420 ginto at kahit nalampas na ito sa kanyang kakayahan, nandito pa rin ito para kunin. Bigla nitong naisip na tanging mga monster na personal niyang pinatay ang maaari niyang kunin sa sistema. Kung tama ang kwento, maiintindihan kung bakit tanging ang mga klase ng goblin at ogre lamang ang naka-unlock sa kabila ng pagkakaiba sa ginto. Ibig sabihin niyan, kailangang personal na maghanap ni Hanel ng mga halimaw na ito, at kahit na mukhang mahirap ang requirement na iyon, sa kanyang naunang gotcha pool, mukhang kapani-paniwala ang lahat. Sa totoo lang, hindi nakuha ni bro yung armor na yon, sa halip ay nakakuha siya ng unique grade na salamin, pinapalakas ang kanyang stats at nagbibigay sa kanya ng kasanayan. Nagulat talaga siya na isang unique grade na item ang napunta sa kanya. Ang artifact ay napakataas ng kalidad at kakaiba lamang. Sa pamamagitan nito, ang isang unique grade na item sa laro ay mas magaling kaysa sa 3 o higit pang i-rank na mga item na pinagsama, kaya't isang kamanghamanghang nakuha. Dahil sa salamin, pinili niyang suotin ito para subukan ang gamit nito. Sinusuri ni Hanel ito sa unang pagkakataon at binubuksan ang mga file ni Epstein, ibig sabihin, ang mga lihim ng sansinukatan. Lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 5 at may bagong kasanayan na tinatawag na mata ng mago na ngayon ay maaring gamitin. Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa kanya na maunawaan ang mga detalye ng mata at kasanayan ng kanyang target 2 beses sa isang araw. Parang isang kakayahan sa pagsusuri o pag-scan. Namangha si Hanel sa kanyang pagtaas ng stats at gustong-gusto niya ang kakaibang epekto nito, tinatawag pa niya itong sobrang galing. Sinusuri niya ang detalye ng kasanayan, nagtatanong kung gagamitin niya ito sa kalaban para subukan ng impormasyon, pero bukod dito, ang ganitong uri ng bagay ay eksaktong kailangan niya sa ngayon. Kung maaari niyang suriin ang eksaktong mga estadistika ng halimaw, magiging madali na ang panghuhuli. Habang tinatanggal ang mga ito, nagdududa si Hanel tungkol sa salamin din, tinatanong kung bakit biglang paboran siya ng sistema. Nang biglang, sumisilip ang sistema ng babala sa kanyang mukha para sa paparating na alon. Pinapayuhan siyang ihanda ang kanyang depensa habang ang sistema ay nagwawala, nagbubuga ng sunod-sunod na paalala habang siya ay nagugulat. Tinitingnan ni Hanel ang screen ng laro at sa kanyang tunay na pagkabahala, nalaman niyang magsisimula ang ika-700 at una na bagong wave sa loob ng 10 minuto. Hindi alam ni bro kung paano ihanda ang kanyang depensa para sa nakakalokong alon, ang tanging nakikita niya ay ang mga hukbo ng impyernong mga halimaw na sasaklot sa kanya sa pagsisimula ng alon. Parang isang bagitong na level 1 na gangster na haharap sa huling boss, natatakot si bro at gustong mag-back out, takot sa mangyayari. Binibigyang diin ng sistema na ang kabiguan niya laban sa pagsalakay ng mga halimaw ay magdudulot ng pagkawasak ng kastilyo ng mga ilusyon na nangangahulugang mawawala ang lahat ng kanyang kakayahan. At dito papasok ang nakakagulat na bahagi, pinapanood ni Hanel ang hinaharap habang nakikita ang mga syudad na nasusunog sa ganap na pagkawasak ng mundo.
Ang kabiguan ay kamatayan. Malapit nang magsimula ang alon at nagtatanong si bro kung paano niya mapipigilan ang mga paksang halimaw na iyon. Ang asul na pintuan ay paikot-ikot na parang portal, kahawig ng eksaktong nasa laro, ngunit nalilito si Hanel kung bakit napipilitan siyang makilahok. At saka ang katotohanan na ang kanyang sariling pakikilahok ay nagdudulot ng isang katakot-takot na parusa na magpapasira sa buong mundo. Talagang nakababaliw na downside ito, pero nagpa siya ang sistema na tapos na ito at sisimulan ang alon sa loob ng 10 minuto. Alam niyang hindi niya pwedeng masyadong mag-isip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at kailangan lang niyang kumilos, kaya pinagtitibay ng ating binata ang kanyang layunin na pigilan ang mga monster. Palaging isang simpleng laro ng depensa ang laro na ang layunin ay pigilan ang mga monster na sumalakay sa kastilyo. Isipin mo na parang tower defense game ito, pero dahil sa nakakaubos na antas ng kahirapan tulad ng Hollow Knight, ang estratehiya ang pangunahing kailangan para mapigilan ang mga monster, at pati na rin ang tamang pagtawag sa kanila sa tamang oras. Kailangan gamitin ang ilang estruktura pang depensa mula sa pinagsama-samang kastilyo kasabay ng iba't ibang kagamitan. Matapos makipagtulungan sa lahat ng ito, nabubuo ang pinakamahusay na estratehiya at taktika para sa bawat sitwasyon. Ganyan ang takbo ng laro, bawat kontrol para sa ating binata ay parang touchscreen ngayon. Ang unang ginagawa niya ay tignan ang inventaryo ng kanyang mga monster para sa deployment. Mukhang may 5 pwedeng i-deploy na mga halimaw si bro, 4 dito ay mga goblin at ang huli ay isang ogre. Ito ay isang kawili-wiling pagtuklas dahil ayon sa lahat ng ito, maaaring gamitin ni Hanel ang mga nilalang na ito nang hindi kailangang mag-hire sa ganitong paraan. Nagtataka siya kung maaari rin niyang ma-access ang lakas ng pinuno, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito maaring maabot o magawa. Sunod niyang sinusubukang mag-ipon pa ng mga tropa gamit ang kanyang ginto, ngunit pinipigilan siya ng sistema na gawin iyon, hindi pinapayagan ng anumang pagbabago pagkatapos ng abiso ng alon. Nagsisimula ng mag-alala si bro kung sadyang sinasadyang suran siya ng sistemang ito. Ang unang wave na 7-0 ay binubuo ni Count Gular at ang kanyang piling unit na Dragon Children. Itong tao ay may rating na 6 na buong bituin kasama ang karagdagang hukbo na 61 na dragon. Hindi maganda ang laban para sa isang 6 na star na halimaw, dapat ipakita ng ranggo ng bituin ang kakayahan sa laban at pinatutunayan din ito ang potensyal ng bawat halimaw. Malinaw na kung sobrang layo ng bituin, isang monster ay matutamba ng isa pa. Ang tunay na nakakabahala ay ang pagtatalaga sa kanya na harapin ang isang paksang 6 na star gamit ang maliit niyang grupo na may first star lamang. Kahit anong gawin niya, halata na malulupig siya kahit isang dragon lang. Wala pang gold o ibang monster si Hanel na makakatulong sa kanya sa estratehiya. Biglang nag-alok ang sistema ng isang natatanging benepisyo na nagbibigay sa kanya ng isang estruktura pang depensa at isang gamit na ipapamahagi sa lahat ng kanyang mga puwersa. Ngayon, maaaring akala mo malaking tulong ito pero naiinis ang batang ito sa ideya na inaasahan siyang tapusin ang yugto na ganito. Maaaring nakakaloko ang sitwasyon pero kailangang sulitin ni Hanel ang meron siya lalo na't siya ang veterano sa napakasamang laro na ito. Sinimulan niyang manipulahin ang paligid, hinahanap ang paraan para mapigilan ang alon batay sa kanyang karanasan. Sa loob lamang ng 8 minutong natitira, mabilis siyang umatake hanggat kaya isinasaalang-alang ang lahat ng iba't ibang elemento hanggang sa umabot ang timer sa 15 segundo. Matapos ang kanyang paghahanda, sumapit ang oras at handa ng harapin ni Hanel ang alon. Nagsimula ang alon sa matinding galit ng mga wyvern, sinakop ang buong langit sa kanilang dami. Ang kanilang layunin ay ang tinitingnan nilang tore o kastilyo sa kasong ito. Pinamumunuan ito ng Count. Sa simula ng alon, matindi nilang pinipilipit ang barrier, ginagawa ang lahat para makabuo ng butas. Naiinis ang makapangyarihang Count sa nakikita niyang hindi makalaban ang kanyang mga halimaw. Maraming wyvern pa ang nagsama-sama para sirain ang pinatibay na estruktura, pero lahat ito ay dahil sa estratehiya ni Hanel. Ang unang ginawa niya ay gamitin ang perk na walang katapusang barrier, pinapalakas ang depensa hanggang 100 laban sa anumang atake. Ang walang katapusang barrier ay hindi matitinag, ngunit may karagdagang kondisyon. Magagamit lamang ito kapag ang bilang ng mga halimaw ay mas mababa sa 2 star na rango para sa manlalaro. Sa kabila ng pagsubok ng ating binata na mag-cast ng barrier, isang wyvern ang biglang sumabog ang hininga, nagdulot ng pinsala at winasak ang barrier. Salamat sa mga epekto nito, nagre-regenerate ang kalasag at ito lang ang nagpapanatili sa barrier na buhay. May isang malaking problema lang kahit na totoo na binibilang ng barrier ang bawat atake bilang negatibong 1 punto. Kung magsasama-sama ang lahat ng 61 na dragon, bababa agad ang tibay nito sa kalahati o higit pa. Yan ang butas, pero may solusyon din ang ating batang lalaki dyan. Tinatawag itong spam clicking. Nagpapakuha si bro sa oso. Ganito, ang tibay ay nadaragdagan ng isa sa bawat pindot, kaya ang limitasyon ay ang sariling mga daliri sa proseso ng paggaling ng barrier. Nagsisimula ng masaktan ang kamay ni Hanel, pero ito ang pinakamakatiyak na paraan para masiguro ang ganap na depensa ng barrier. Susunod na tanong, paano niya nagagawang talunin ang mga halimaw na parang Diyos? Ang sagot ay simple, near-reflect ng barrier ang atake ng isa sa mga wyvern, nasasaktan ito ng 1 punto. Karaniwan, hindi kayang sakta ng mga goblin ang mga wyvern, pero salamat sa kanyang espesyal na gamit, ang kutsara ni Hakan, nagbago ang lahat. Ang item na i-rank na ito ay nagbibigay daan sa ating binata na makapagbigay ng pinsala kahit na magkaiba ang rango.
Nagsisimula nang bumaba ang lakas ng mga wyvern kahit na isang tulong lang ang nawala sa kanila. Isa sa mga halimaw ay napapansin ang walang kwentang goblin na tinutukso siya at sa kabila ng lahat ng galit nito, wala itong magawa. Sa takbo ng mga pangyayari, kakailanganin ng ating binata ang halos 60 buong oras para mapalyas ang buong hukbo. Kaya ngayon, ang mahirap na bahagi ay pigilin lamang ang proseso ng pagbawi ng barrier sa loob ng 60 nakabaliw na oras. Nagsimula na ang labanan ng pagtitiis habang paulit-ulit na pinipindot ni Hanal ang kanyang daliri, nagtatanong kung mauuna bang mamatay ang kanyang mga goblin o siya mismo. Nakatunggali ng mga puwersa ni Count si Hanal habang nagkakaroon ng patagang laban sa parehong opensa at depensa. Sa ilang sandali, nagsisimula ng mapagod ang ating binata at sa sandaling subukan niyang humingi ng tubig, nanginginig ng malamig ang buong katawan ni Bro. Ang totoo, hindi pa nga siya pinapayagang makipag-ugnayan sa kahit ano sa labas ng laro. Sa madaling salita, kailangang tiisin ni Hanal ang lahat, walang pahinga, walang tubig, walang pagkain, walang pagtatae, walang paggala-gala, walang pagtatalik sa sarili para lamang mapagtagumpayan ang laro. Sa lahat ng kanyang galaw na nakunan, alam ni Dod na ang karaniwang tao ay magwawala sa kawalan ng pag-asa. Pero ang lalaking ito ay iba ang pagkakagawa at tinatawag niya itong simula pa lang ng laro. Isa sa mga dragon ang sumabog sa matinding galit at nagbuga ng dambuhalang apoy na nagdulot ng malaking butas sa harang. Nang maipit at nararamdaman ang kilig, ito ang pangunahing dahilan kung bakit mahal ng batang ito ang larong ito dahil 2 oras pa lang ang nakalipas at 58 na lang ang natitira. Masyadong mataas ang parusang kamatayan, magwawakas ang buong mundo sa pagkawasak, kaya't pumasok si Hanal sa Gamer God Mode at tinanggap ang ganap na kontrol sa sitwasyon, nangakong lalaban ng mas husto. Tumagal ng 12 na nakakapagod na oras pero hindi pa siya kalahati sa kanyang laban. Sa huli, lalala ang pinsala, kaya sa isang banda o sa kabila, maaaring maging mas maganda ang lahat. Unti-unting binabawi ng mga goblin ang mga dragon, 2 wyvern ang bumagsak, pero nananatili ang natitirang bahagi ng hukbo. Pero ayos lang kay Hanal ang resulta na ito at gusto lang niyang ipagpatuloy ang takbo nito. 3 higit pang mga halimaw ang bumagsak, nananatili ang kanyang espiritu, isang araw na ang lumipas at nakapag-clear lamang siya ng 10, pagkatapos ay 12, at ang ilang beses pang subukang saksakin ng ilang wyverns ang barrier, 2 kalahating drake ang nasawi sa proseso. Alam ng bilang na bumababa na ang mga numero niya, mas maraming wyverns ang nahuhulog pati na rin ang mga kalahating drake, at pagkatapos ng isang sobrang gulong-gulong na laban, natira na lang ang 2 Muzantar. Sa puntong ito, hindi na maabot ni Hanal ang screen at hindi na niya ma-reset ang tibay ng barrier. Isa sa mga goblin ang umatake, pero tinusok ito ng wyvern bago ito bumawi ng doble, diretso sa kalasag. Ang ataking ito ang magpapabago sa laro, opisyal nang nawasak ang walang hanggang barrier, binubuksan nito ang kaluluwa ni Hanal. Ang ilang segundong pinili niyang magpahinga ay nang masira ang barrier, at kung tatamaan man ng kastilyo kahit isang beses sa kasalukuyang kalagayan nito, babagsak ito. Gayunpaman, nagpa siya si Gano na gawin ang sakripisyong hakbang, at direktang hinarap ang dragon. Sa totoo lang, sa tingin ko ito ang pinaka-cool na paglalarawan ng kahit anong goblin para siyang may buong manhwa tungkol sa kanya. Anyway, maglalaban na ang dalawa, goblin laban sa dragon, may aura farming si Gano at todo ang ibinubuhos niya sa pagbagsak sa ulo ng halimaw. Napakalakas ng kanyang mace na nakakapagpahinto kahit ang ating batang lalaki, natalo ang dragon at naitulak pa ang bilang. Sa pamamagitan nito, opisyal nang nalinis ang alon, labis na nagulat si Hanal. Nagsasaya siya sa kasiyahan, pero bago pa man makapagsalita ng kahit isang segundo, biglang bumagsak si Hanal. Ang susunod niyang paggising ay nang maliwanag na ang araw, hindi pa nga niya alam kung kailan siya na-score. Tumingin siya sa screen ng sistema habang binabati ang paglampas sa alon, at binibigay sa kanya ang 20 buto ng wyvern, 10 kaliskis ng drake, at 5 puso ng drake. Ito ang mga gantimpala mula sa misyon pero hindi niya alam kung para saan niya ito gagamitin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng sistema na may 3 kondisyon pang kailangang makumpleto bago siya makapag-usap sa pinuno. Ang unang kondisyon ay makapaglaro ng 50 oras at ang pangalawa ay ang matagumpay na depensa. Hindi alam ni Hanal kung ano ang layunin ng usapan lalo na kung bakit ito pinipigilan ng 3 kondisyon. Sa kabila nito, masaya si Bro na na-clear niya ang 2 kaya malapit na niyang ma-access ang tampok na iyon. Pagkatapos ay darating ang huling gantimpala, isang makukuha niya sa pag-clear ng wave. Nagniningning ang screen ng isang maliwanag na ilaw, ginagambala ang silid at nabibighani si Hanal. Sa sandaling iyon, makikita natin ang kanyang telepono. Mukhang tinawagan si Bro ng 7 beses ng kanyang tagahanga, si Sua. Sa guild ng Palmbek, ayaw maintindihan ng kapatid ni Sua ang sitwasyon. Yung lalaking sinasabing i-rank ay nakatalo pa nga ng ogre. Si Big Shaq mula sa NBA dito ay sobrang tangkad at iniisip niyang huwad ang ating binata, pero binigyang diin ni Sua na may mga bulong tungkol sa muling pagising ni Hanal. Hindi ito paniwalaan ni Suhok kahit kaunti, alam niyang bihira ang mga muling paggising. Sa puntong iyon, natagpuan nila ang pangunahing tao, si Hanal mismo, na nagmamadaling makipag-usap. Alam niyang matagal na silang naghihintay at humihingi siya ng paumanhin na hindi siya available. Kahit na sobrang sorry na si Bro, parang may galit pa rin si Suhok dahil pinaghintay ng 3 araw ang kapatid niya. Pinagsisigawan ni Sua ang kapatid niya at sinabing tumigil na ito. Samantala, napapansin ng ating binata ang kanilang relasyon.
Tungkol kay Hanel, binibigyan niya ito ng paliwanag tungkol sa gantimpala ng ogre at sa pag-aayos ng bayad. Gusto ng ating binata na unahin ang ulat ng asosasyon kaya dinala sila sa staff desk kung saan tinanggap ng receptionist ang personal na salaysay ni Sua habang pinapanood ang lalaking ito na binabagsak ang isang ogre. Alam niyang walang ibang makakarating kahit walang pisikal na ebidensya. Si Suhok na parang sobrang protektibong nakatatandang kapatid ay nanlaki ang mata sa receptionist nang subukan siyang tanungin kaya agad siyang napilitan. Sa parehong oras, ipinaglalaban niya na ang isang halimaw na may ranggong B ay nangangailangan ng tamang formal na proseso ng beripikasyon. Ibig sabihin niyan, susukatin nila ang stats ng batang ito para malaman kung totoo ang kwento niya. Gagamitin ito ng manometro, at iyon ay isang problema. Alam mo, naiintindihan ni Sua na nagising na ulit ang lalaking ito pero hindi rin niya ma-verify ang kanyang mga stats. Nag-aalala siya at nagpatunay pa nga para gumamit sila ng ibang paraan ng pagsusuri. Pero si Hanel mismo ay may kumpiyansa at nangakong gagawin agad ang pagsusukat. Sa susunod na eksena, nililinis ng manometro ang isa sa mga stats ng isang miyembro sa ranggong D at susunod na ang pagkakataon ng ating binata kaya natural na nag-aalala si Sua. Naniniwala ang kanyang kapatid na ito ang pinakamainam na sitwasyon dahil nais niyang makita ang potensyal ni Hanel na magpasigla sa interes ng konstelasyon. Kung wala siyang kakayahan, hindi siya karapat-dapat na mapansin. Sa wakas, inilalagay ng ating batang lalaki ang kamay niya sa dambuhalang bato na walang anumang nakatulong upang mapataas ang kanyang mga stats. Matagal na mula nang huli siyang tumayo sa harap ng ganito, at tulad ng ibang mga mangangaso, sinukat din ang kanyang mana 7 taon na ang nakalipas. Pinapagana ng manometro ang pagsusukat ng kanyang mga stats habang naghihintay ng matiwasay ang kanyang mga kaibigan. Nabibighani si Seyok sa isang reaksyon nang biglang matapos ang sukat ng manometro. Hana nakatayo habang nililinis ng pagsusuri ang kanyang bagong rango bilang isang nakakamanghang S-rank, isang nakakagulat na pangyayari na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang description ng S-rank ay isang bagay na hindi alam ni Hanel mismo hanggang sa makuha niya ang huling gantimpala para sa misyon. Alam mo, noong panahon na yon, nagkaroon siya ng bagong kasanayan, tinatawag na huling anino ng Panginoon, na nagdadagdag ng stats ang pinakamalakas na halimaw mula sa nakaraang alon sa stats ng manlalaro. Gayunpaman, ang stats ay limitado lamang sa 30 minuto at maaari lamang magamit isang beses sa isang araw. Sa madaling salita, magagamit ni Bro ang mga stats ni Count Golar sa takdang oras at iyon ang ginawa niya, pinataas ang sarili sa sobrang taas na antas. Nakuha niya ang perpektong kasanayan para sa pagsukat dahil habang aktibo ito, ang kanyang mga kapangyarihan ay katumbas ng isang S-rank. Walang makakaramdam ng kahit ano, ituturing lang siya ng mundo na isang S-rank na baguhan. Parehong nagulat ang magkapatid kahit si Seyok ay napilitan magbigay ng papuri sa kabila ng kanyang pag-aatubili. Sa pagtapos ng pagsusukat, opisyal na siyang kinikilala bilang taong dapat talunin ang ogre. Isa sa mga kasapi ang nagsisiguro na iyon lang ang kailangan nila. Nagpasalamat si Hanel sa magkapatid sa pagtulong nilang mapabilis ang proseso. Gusto niyang umalis agad, pero habang siya ay aalis, pinipigilan siya ni Seyok para mag-usap muna over ng kape. Iniimbitahan din siya bilang pangalawang leader ng guild, kaya't isang napakalaking paanyaya na nakakakuha ng pansin ng lahat. Interesado ang mga tao sa pagbabago na ito, pero nagpakitang mayabang ang ating batang lalaki sa pagtanggi sa alok, naniniwala na kailangan lang niya si Sua para sa anumang impormasyon tungkol sa guild. Sinasabi yon, umalis si Hanel sa lugar, iniwan ng galit na kapatid na walang masabi. Bumalik siya sa bahay at nakikita ang kanyang mukha sa lahat ng balita. Katatapos lang magsimula ang stream, idineklara ng Hunter Association ang kanyang kasalukuyang rango bilang B-rank. By the way, ito ay dahil hindi pinapayagan ng asosasyon na tumaas ang Hunter ng higit sa 3 rank ng sabay-sabay. Well, kahit ang kanyang sariling stream ay may mga nagkokomento na binabash ang pangit na laro. Bro nag-iinarte lang at nagkuko na hindi siya yung pinag-uusapan. Grabe ang mga manonood sa lihim na S-rank na tumayo laban kay Seyok. Nagtataka sila kung sasali na siya sa guild pero naririnig din nila ang balita na tumanggi siya rito. Habang pinag-uusapan siya, sinasabi ni Hanel na may bagong content siya para sa mga manonood. Tungkol ito sa Hunter pero hindi gaanong interesado ang mga manonood. Nagpasya siyang pasukin ang kanilang interes sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga suhestyon kung paano malalagpasan ang isang partikular na dungeon. Nabibighani sila na maglalive siya ng buong raid na itinuturing na labag sa batas. May kasunduan sa pagiging lihim para sa mga hunter na hindi maaaring labagin. Sa halip, balak ni Hanel na i-post na lang ang sertipiko ng paglaya at siya na ang magkwento mismo. Sa tingin nilang lahat, magiging sobrang ganda ng kanyang kwento. Magkakabigo ang mga guild na aktibong nagsusubok itago ang mga lihim ng mga dungeon dahil sa isang streamer. Isang manunood ang nagmumungkahi na pasukin ng Mad Dragon's Nest pero may isa pang nag-drop ng 50,000 won para sa dungeon ng kitchen ng Higanti. Pagkatapos, isang ikatlong manunood ang nag-drop ng 1,000,000 na nakikiusap sa kanya na putulin ang mga binti ng Reyna sa gubat ng gagamba. Ang pagkakaiba ng 50,000 at 1,000,000 ay sobrang nakababaliw pero mas nakaka-overwhelm pa ang mga donasyon para sa ating batang lalaki. Sinasabihan niya silang magpakalma at tumitingin sa pinakamataas na notification. 5,000,000 won ang inilaan sa kanya na nagpasabog ng gulat at atensyon mula sa lahat ng manunood.
May isang tagahanga siyang parang balyina, pero sa totoo lang, ito ay ang assistant ng sovereign na gustong makipag-usap sa ating bida. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin para sa ganitong kalaking halaga, kaya't humingi siya ng rekomendasyon sa manunood. Sinasabi ng entidad na pumunta siya sa pinakalalim na bahagi ng Garden of Meditation. Naniniwala ang ibang mga manunood na isang patibong ang hiling na ito dahil walang nakalampas dito kailanman. Ang Garden of Meditation ay may tatlong bahagi, ang pasukan, ang lawa, at ang pinakalalim na bahagi. Ang pasukan ay itinuturing na medyo ligtas bilang isang pook panghuhuli. Ang tunay na hamon ay ang lawa sa gitna na nag-aanyaya ng mas bagong antas ng panganib. Walang nakakaalam kung ano ang nasa pinakalalim dahil hindi nila nalagpasan ang lawa. Ang tanging nakarating dito ay si Suyok mismo na naabot ang kanyang mga hangganan at huminto sa pag-usad. At ngayon, hinihiling sa kanya ang parehong misyon na imposible kahit sa sariling pagsusuri ni Hanel. Dagdag pa ni viewer isa na hindi niya kailangang tapusin ang dungeon mismo. Ayos lang sa kanya ang misyon basta maabot ni Hanel ang pinakalalim, bagamat nagbabago ito ng kaunti sa kahirapan, at tiniyak pa na may dagdag na suporta kung sakaling malampasan ni Bro ang buong dungeon. Ang natitirang mga manonood ay tumututol sa nakabibinging hiling na ito, alam nilang mapapahamak ang streamer para lang sa content. Sa totoo lang, alam ng batang ito ang bigat ng sitwasyon, pero ayos lang sa kanya na makarating lang sa pinakalalim at makabalik. Kaya naman, kahit ayaw niya, sinabi ni Hanel ng malakas na handa na siya para sa misyon na ito. Bisitahin natin ang Hunter Bureau kung saan tinatanggap ng receptionist ang kanyang kahilingan na sumubok sa Garden of Meditation sa isang solo na ekspedisyon. Matapos marinig ang kanyang interes na tuklasin ang pinakalalim na bahagi, pinaalalahanan siya na ito ang magiging pinakadelikadong paglalakbay mag-isa. Sinabi ni Hanel na ay proseso na lang ang kanyang kahilingan kaya inirehistro siya para sa 1 linggo mula ngayon. Gayunpaman, pinipilit niya siyang ipalabas agad ang permiso, hindi naman niya kailangang maglakbay mag-isa pagkatapos ng lahat. Iniaalok niya sa kanya bukas ang 1 oras, ayos lang kay Hanel yon. Inaasahang darating siya ng alas 4, kaya umalis si Hanel na nakapag-ayos na ng appointment. Habang palabas siya ng gusali, isang kawili-wiling duo ang dumaan, naghahanap ng kanyang atensyon para makipag-usap. Nandito sina Mayamhon at Sohwan, mga leader ng HR ng Aegis at Sun Array, na nakikipagkita sa kanya. Napagtanto ng ating binata na marahil ay pamilyar sila sa kanyang kamakailang pag-reset ng pagsusuri. Masaya nilang tinanggap siya sa kanilang mga guild. Sila talaga ang dalawang malaking guild sa Korea. Pareho silang interesado na mag-alok ng mas kaakit-akit na mga termino kaysa sa inalok ni Pambak sa kanya. Pero talagang walang interes ang ating binata sa usapan tungkol sa guild at iniisip niya na magpatuloy sa kanyang misyon. Hindi siya interesado na sumali sa isang guild dahil magiging hadlang ito sa kanya. Ang dapat niyang unahin ay ang dungeon. At tungkol dito, nakatanggap si Suyap ng bagong ulat mula mismo sa ating binata tungkol sa kanyang misyon. Ipinaliliwanag ni Hanel ang kanyang layunin na marating ang pinakalalim na bahagi na kahit si Suyap ay hindi nakarating. Kaya tinatawagan niya ang S-Ranker para sa impormasyon. Siyempre, alam ni Suyap na hindi niya kailangang sumuko kahit ano hanggang sa ipahayag ng ating batang lalaki na may lihim siyang paraan para malagpasan ang dungeon. Ang pahayag na ito ay nagpasindak sa vice leader habang sinisiguro ng ating binata na iaanunsyo niya ng publiko na nalagpasan niya ang dungeon sa tulong ni Pambak. Ito ang nagdudulot ng pantay na insentibo upang ibahagi ang impormasyon, kaya't handa si Suyak kahit na nagtatanong siya kung talagang may paraan si Hanel para malagpasan ang dungeon na ito. Ipinapahayag ng ating binata ang kanyang kumpirmasyon, kaya't kumikilos ang vice leader sa isang panukala, hinihikayat siyang sumali sa guild. Siyempre, agad siyang tumanggi. Sa sandaling sinubukan ni Suyap na magpanggap na siya lang ang interesado, ibinahagi ni Hanel na nakipag-ugnayan din sa kanya ang parehong Aegis at Sun Array guilds. Nadudurog ang impormasyon sa vice leader dahil pinatutunayan lamang nito na ang dalawang leader ay kumikilos ng pabibo. Nagpapatuloy si Hanel, naniniwala na walang gaanong pakialam si Pambak sa alok niya. Tinalo sa negosasyon si Suyap, pumayag siya at malinaw na ipinapakita ang isang bagay ng sadyang sinasabi. Wala siyang impormasyon tungkol sa pinakalalim na bahagi at maaaring nagbago ang istruktura ng dungeon sa loob ng 1 taon. Ayos lang kay Hanel yon at ginagawa niya ang makakaya niya. Dumating siya sa tinukoy na lugar suot ang kanyang salamin at agad napansin siya ng mga kalalakihan sa harap niya. Ipinakilala ni Kwangso ang kanyang sarili bilang isa sa mga miyembro ng Bulgul Guild. Binabati siya ng ating binata pero alam na ng Baldy ang napakaraming tungkol sa bata dahil sa pagsusuri. Siya ay mayabang na hindi pa nakatrabaho ang isang S-rank at hindi nagugustuhan ang pag-apply ng ating binata ng mag-isa. Sore loser si bro at walang galang na ipinaliwanag na may misyon ng guild niya kaya hindi siya tutulong kahit kailan. Hindi nararamdaman ng banta, pumayag si Hanel sa usapan. Matalino na tao, iniisip niya na walang kwenta ang S-rank sa totoong laban. Kahit si Hanel hindi inasahan na magpapakita ng ganyang ugali ang mga ito sa unang araw. Swerte siya na nakapasok pero para sa mga dungeon tulad nito, kailangan ng minimum na bilang ng grupo at 1 buwang reserbasyon. Naghintay ang mga kasamahan niya ng ilang sandali at nakapasok ang ating binata sa unang araw, kaya galit sila tungkol dito. Gayunpaman, pinapagana niya ang kan-okan ng mago upang hulaan ang kanilang mga ranggo. Lahat sila ay basura at hindi nila kayang makipagsabayan sa ating batang lalaki sa mas malalalim na bahagi.
Ibig sabihin, maaaring ginagamit sila para magbantay. Gayunpaman, alam ni Hanel na hindi niya sila makikita. Bumaling pabalik si Baldhead upang tanungin kung bakit siya nakangisi. Sinasabi ni Hanel na naalala niya ang isang nakakatawang biro pero sobrang insecure ng mga hanggal na ito kaya akala nila nasasaktan sila at gusto siyang suntukin. Sa gitna nito, binubuksan ng kawani ang pinto para sa raid sa dungeon na nag-aanyaya ng kumikislap na berdeng kidlat. Sinasabihan ng mga mangangaso na magmadaling umusad o hindi kakayanin ng gate at ito ang unang pagkakataon ng ating batang lalaki na pumasok sa isang tunay na dungeon. Pumapasok si Hanel, interesado kung ano ang naghihintay sa kanya habang ipinapakita ng screen ng sistema ang mga pangunahing detalye tulad ng kapasidad ng dungeon bawat raid. Dito, ang lingkod ng puno ay binabati siya ng good luck kasama ang kanyang suporta, bahagyang binabago ang anyo ng dungeon. Nandito na ang mga kasamahan pero nararamdaman ni Egghead na may mali mula sa simula. Halos hindi niya makilala ang lugar na ito dahil hindi ito katulad ng pasukan. Nakakaramdam siya ng mga alaala ng Vietnam habang nagtatanong ang mga kaibigan niya kung bakit may lawa dito. Hindi ganito ang itsura ng pasukan. Alam na nga nila kung ano ang itsura nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon para kay Hanel na maintindihan na ang pasukan ay dapat madali lang malagpasan. Mula sa impormasyong ibinahagi ni Subject, wala na itong kinalaman sa pasukan na kanilang inaasahan. Pagkatapos ay may napansin ng ating batang lalaki. Opisyal na ipinapahayag ng screen ng sistema ang kanilang bagong briefing, tinatanggap ang mga mangangaso sa tabing dagat. Naghahanap ang mga mangangaso ng paliwanag habang ibinabahagi ng sistema ang massacre ng mga martilyo ng baboy. Ito ang kanilang misyon, protektahan ang mga martilyo ng baboy mula sa mga pumatay sa kanila hanggang gabi. Kapag nalagpasan ang misyon na ito, makakadaan sila sa lawa at makakapasok sa pinakalalim na bahagi. Pero kung mabibigo, lahat ng kalahok ay mamamatay. Ito ay isang kritikal na kabiguan. Nawawala na ang mga C-rankers at hindi pa sila handa sa misyon na ito hanggang sa puntong gusto ng mga tauhan ni Kwangso na umatras siya. Ngunit nang subukan nilang buksan ang kanilang status window para umatras sa misyon, napagtanto nilang hindi talaga sila pwedeng umalis. Matagal nang nagsusumamo si Egghead na makatakas pero nananatili siyang nakakulong. Ang kasalukuyang bilang ng mga pigmallet ay 130, dalawang ito ay napaslang na, kaya bumaba ito sa 128. Nababahala si Kwangso at hiningi ang paliwanag mula sa lokal na S-rank na mangangaso, humihingi ng anumang palatandaan kung paano siya makakatulong sa kanila. Kalma niyang ipinaliwanag na wala siyang alam tungkol sa nangyayari pero may impormasyon siya tungkol sa lawa. Ang kanyang mga salita ay nagpasigla sa kumpiyansa ni Kwangso habang pakiusap niyang punan sila ng impormasyon na kailangan nila. Nandito sila upang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Hinahalakhak si Hanul sa irony dahil sila ang mga taong kanina ay binubulyawan siya. Nagbibigay siya ng kondisyon para makipagtulungan sa kanila. Una, ibabahagi niya ang alam niya pero kailangang sundin nila ang kanyang utos kapalit hanggang sa malutas ang lahat. Kung papayag sila sa hiling na iyon, ikalulugod niyang ipaliwanag lahat. Nakakasira ito sa otoridad ng guild dahil papayagan itong mapalitan ni Hanul ang kanilang leader. Pero wala naman silang magagawa dahil binabagsak na naman ng sistema ang bilang ng mga mallet. Alam ni Kwangso na mapapahamak sila kung hindi susunod, kaya pumayag si Egghead sa plano basta si Hanul ang tatanggap ng sisi kung masira ang plano niya. Pero hindi patas ang kondisyong iyon dahil nag-aalok na ang ating binata ng gantimpala. Tiyaga na nakikinig si Kwangso at pumayag na pakinggan siya. Ipinaliwanag ni Hanul ang mga detalye ng teritoryong kinakaharap nila. Inilalarawan niya ang eksaktong estruktura ng bahagi ng lawa. Ang malaking lawa na nasa gitna nito ay naglalabas ng mga sanga-sanggang pattern sa buong kagubatan. Kahanga-hanga kahit si Egghead sa kanyang masaganang pinanggagalingan ng impormasyon. Ngunit simpleng ipinaliwanag ni Hanul na mayroon siyang kakayahan sa pag-iinspeksyon. Nagulat si Kwangso at natuwa dahil hindi na sila mawawala kapag kasama nila ang lalaking ito, kahit ang pagkakaayos ay nakasunod sa impormasyong ibinahagi ni Suhyok. Mas eksakto, ang kasalukuyang nangyayari ay ginagamit ng ating batang lalaki ang sagradong mapa na ibinigay sa kanya ng manonood isa. Ito ay isang regalo mula sa kastilyo, kaya hindi niya kailangan gawin ang mabigat na trabaho. Napakadali lang ng misyon. Ililigtas nila ang mga mallet ng baboy mula sa pagpatay pero mahalaga rin ang paghahanap sa kanila. Nakatira silang lahat sa mga basang lupa kaya may 8 lugar na puok na kailangang tutukan. Mula noon kailangan na lang nilang tumakbo ng mabilis bago mapuksa ng Slayer ang isang zona. Nais ni Hanul na pagsamahin sila sa isang lugar para mas madaling maprotektahan. Iyon ang simula ng plano at gusto niyang kumilos agad sila habang bumababa pa ang bilang. Kahit na wala silang ginagawa, nawawalan sila ng bilang at dahil sa kagyat na pangangailangan, umaalis ang grupo ni Kwangso upang hanapin ang mga zone. Bagamat interesado siya sa balak ng S-rank na manghuhuli, ipinaliwanag ni Hanul na siya na ang bahala sa mga mallet ng baboy, iniwan siya ng leader ng guild upang mapanatili ang kanyang pribadong oras. Ang layunin niya ay i-scout ang lugar gamit ang mapa ng lawa. Mukhang may nakatagong misyon sa zona ito na may espesyal na gantimpala at pangunahing nais lang ng ating binata na matupad ang misyon na iyon. Malapit nang magsimula ang pangangaso, pero una, kailangang malaman niya ang dalawang bagay habang nag-iimbestiga siya. Ang nakatagong misyon mismo at ang pagkakakilanlan ng mga slaughterers na pumatay sa mga pigmallets. Mukhang may iba't ibang uri ng mga halimaw dito kaya kailangan niyang malaman kung sino sila.
Habang nagmamasid sa isang grupo, nakikita ni Hanol ang maraming lizardmen na mukhang malakas na malakas. Sobrang gulat niya at naisip na sila ang mga slaughterers na responsable sa pagpatay sa mga malet ng baboy. Mas lalo pang naging komplikado ang plano niya dahil kahit na ang mga lizardmen ay nasa D-rank lang, isang malaking grupo nila ay napakahirap harapin. Alam niyang hindi niya dapat makipaglaban, sinusubukan ni Hanol na umalis nang biglang pumasok ang dalawang hanggal na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Ang mas masahol pa ay pareho silang papunta dito, nilalagay sa alanganin ang kaligtasan ng ating batang lalaki. Ang malaking bunganga ay nagsasalita ng mayabang hanggang sa tuluyang kinuha ang ulo ng lalaking ito mula sa kanyang balikat. Isa sa mga halimaw ang umatake at pinaslang ang tao, lumalabas ang dugo sa kanyang ulo. Nakikita ang walang awang mga lizardmen na biglang lumitaw mula sa walang hanggan, nagagalit ang isang tao at pilit na sumusugod sa halimaw ng walang pag-iisip. Ang kanyang galit na mga kamao ay sumusugod sa nilalang sa bawat suntok. Walang hanggan ang galit ni Bro habang inilalabas niya ang huling atake. Pero ang nakakagulat, wala ni isang tama ang nangyari. Ito ay dahil ang mga salompak ay may access sa bonus ng Swarm Team. Yung maliit na D-rank na halimaw na meron sila. Dahil sa sobrang lakas nito, binunot nito ang braso niya mula sa katawan, dahilan upang mapailang ang lalaki habang umiiyak sa takot. Pagkatapos, kinuha ng halimaw ang kanyang armas at nakatakdang tapusin ang buhay nang biglang dumating si Gano, ang hari ng aura, at hinarang ito. Ang lahat ng goblin na ito ay tinawag upang mapantay ang laban. Yung siklas na tao mula sa Bulgal Guild hindi makapaniwala na siya ay nailigtas ang isang mababang goblin na alipin. Hinaharap ni Hanol ang malaking lalaki at pinaalalahanan siya na pinakiusapan silang manatili sa kanilang nakatalagang mga lugar sa dungeon. Sinasabi niya na naligaw lang siya at sa di inaasahang paraan napadpad siya sa bahaging ito nang hindi sinasadya. Sabi ni Hanol na magretiro na siya at alagaan ang kanyang sugat habang siya mismo ang haharap sa Lizardman. Pagkatapos ay utusan niya si Gano na agad na linisin ang mga kalabang nasa paligid. Kailangan na niyang magmadali at hanapin ang isang espesyal na misyon na nakatago sa loob ng dungeon. Agad na kumilos si Gano at pinaga niya ang pakpak ng ibon na si Raven. Binilisan niya ang pagtakbo sa Lizardmen ng sobrang bilis na halos hindi nila mahabol ang galaw niya. Bago pa man mapagtanto ng mga Lizardmen kung ano ang nangyayari, napapatay na ng pangalan na Goblin Slave ang isang halimaw pagkatapos ng iba. Samantala, tahimik na nakatayo si Hanol, pinapanood ang laban habang nag-enjoy bilang isang tagapanood. Kahit na mas marami ang mga butiki kaysa kay Gano, alam niyang wala silang laban sa kanya. Bigla, parang ginamit ng isang Lizardman ang lahat ng utak nito ng sabay-sabay. Napagtanto nitong ang pag-atake kay Hanol ng direkta ay maaaring ang kanilang nag-iisang opsyon at biglang tumalon sa kanya, naghahangad ng isang suntok na pumatay agad. Agad na pinapagana ni Hanol ang Lord's After Image at kinukuha ang mga stats na nakuha niya mula kay Count Gular sa nakaraang alon. Sa loob ng kalahating oras na may S-rank na lakas, madali niyang naitulak ang halimaw na parang wala lang. Sa panahong iyon, tapos na si Gano sa paglilinis sa natitirang mga lizard na walang utak. Pinupuri ni Hanol ang kanyang goblin na alalay at pinisil ito kahit na medyo kainahinala ang buong pakikipag-ugnayan at gaya ng inaasahan, napapula ang goblin habang tumataas ang affinity ng isa pang 10 puntos. Pagkatapos ay ibinibenta niya ang mga mana na bato na kanyang nakolekta at kumikita ng madaling ginto. Dahil ito ang kanyang unang beses na magbenta ng bato ng isang Lizardman, binibigyan siya ng Lord's Castle of Illusion ng isang bonus na gantimpala. Sa kabutihang palad, muli niyang nakuha ang jackpot at nakakuha ng isa pang gotcha pool ticket na plano niyang i-spin lamang kapag natapos na niya ang misyon ng buo. Gano pagkatapos ay tinapak ang kanyang pulso, sinusubukang ipaalala kay Hanol na malapit nang mag-expire ang kanyang oras. Nang mag-isip-isip si Hanol kung may paraan bang mapipigilan ng tumatakbong oras, biglang nagmukhang gulang na gulang ang goblin alipin na para bang mga sakim na goblin na adik sa ginto. Sa eksaktong sandaling iyon, lumitaw ang sistema na may isang abiso na nagsasabing maaari niyang bayaran ng 5 ginto bawat karagdagang 10 minuto kung nais niyang mapanatili ang kanyang halimaw na nakatawag ng mas matagal. Nakita ng streamer na napakababa ng galaw na ito ng sistema na palaging sinusubukang ubusin ang kanyang yaman kapag may pagkakataon, pero alam din niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Bago pa siyang makapag-isip ng husto, naririnig niya ang isang kakaibang ingay ng rumbling at bigla na lamang isang napakalaking kawan ng pigmelets ang sumugod papunta sa kanya. Dahan-dahang pumapatak ang pawis sa kanyang mukha habang nag-iisip kung paano niya makokontrol ang napakalaking grupo ng mga madaling target na ito. Muling-muli, pumasok si Gano upang iligtas ang araw sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa mga pigmelets. Kinukuha ng duwende ang kanilang atensyon at buong puso niyang pinupuri ang kanyang amo, sinasabi kung gaano kagusto ni Hanol na protektahan at iligtas sila. Agad na napaiyak ang mga pigmelets matapos marinig ang kanilang emosyonal na talumpati at dali-daling tumakbo kay Hanol, sabik na ipakita ang kanilang pasasalamat. Ganito, natutunan ni Hanol na magdirekta sa mga halimaw tulad ng isang pastol na namumuno sa kanyang kawan. Matapos maresolba ang hindi inaasahang sitwasyong ito, ipinagpatuloy niya ang pag-iikot sa paligid kasama ang kanyang goblin at patuloy na pinapatay ang bawat uri ng lizardman na mangangahas na lumapit sa kanila.
Gayunpaman, nang subukan niyang muling ibenta ang mga batong mana, biglang nag-flash ang sistema ng isang pulang babala na nagsasabi na ubos na ang pondo ng kastilyo at hindi na siya makakabenta o makakolekta pa ng mga bato hanggang sa madagdagan ang pondo. Mukhang naabot na ni Hanul ang limitasyon ng unit para sa bawat uri ng lizardman na kaya niyang kontrolin. Hindi niya inasahan na mauubos talaga ang ginto sa kastilyo. Ngayon na alam niya na may mahigpit na limitasyon sa dami ng mga halimaw na maaari niyang kontrolin, nagpasya siyang itigil ang panghuhuli sa mga lizardman dahil walang silbi ito para sa kanyang oras. Pagkatapos ay binibilang niya ang mga pigmalet sa personal niyang nailigtas, umaabot ito sa humigit kumulang 60 at ipinagbibigay alam sa kanya ng sistema na kabuoang 70 ang nailigtas sa kabuuan. Mula sa bilang na iyon, halatang nakamit lamang ng buong guild ng Bolgol ang 10 ng mag-isa. Biglang may pagbabago sa mga pigmalets at nagsimula silang kumilos ng walang kontrol. Biglang nagsimula ang mga tinatawag na madaling target na tumakbo ng sabay-sabay na nagtuturo sa bawat manlalaro sa loob ng dungeon papunta sa gitna ng lawa. Sinasagot ng sistema ng dungeon ang anunsyo na humihinto na ang mga pumatay sa pigmalets at opisyal nang bumaba ang gabi. Pinupuri sila sa matagumpay na pagpapanatili ng kaligtasan ng mga madaling target mula sa mga alipin. Dahil umabot na sa 70 ang bilang ng mga pigmalets na nailigtas, kasabay nito ay natupad din ang isang nakatagong layunin. Sa ngayon, ganap nang nasa kanilang limitasyon ang mga kasapi ng Bolgol Guild na sumisigaw sa dungeon na hayaan na silang makalabas sa bangungot na ito. Ngunit, sa kabila ng akala nilang tapos na, isang bagong abiso ang lumitaw at nagsabi na magsisimula na ang isang pagsusulit sa gamot. Biglang sumalpok sa lahat ang isang dambuhalang alon ng kumikislap na tubig, at sa oras na akala nilang tapos na sila, naging seryoso ang mga pigmalets sa kanilang niligtas at tumalon upang silungan sila. Hanul at Gano ay nananatiling nakatayo roon, halatang nagulat sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Sinasabi ng sistema na ang mga pigmalets sa kanilang inalagaan mula sa mga mandaragit ay ngayon nagbabalik ng kabutihan bilang pasasalamat. Hanul halos hindi makapaniwala na ang mga madaling target na ito ay may tagong potensyal. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naiintindihan niya kung bakit sila ang naatasang protektahan ng mga ito noong una. Tahimik niyang iniisip kung mas magiging ligtas ang isang tao kung makakatulong pa siya sa iba. Upang subukan ang kanyang teorya, mabilis niyang tiningnan ng iba, napapansin na karamihan sa kanila ay halos nakapagligtas lamang ng isa o dalawang pigmalet bawat isa. Halos hindi na makayanan ni Kwang, ang leader ng Bolgol, at ang pigmalet sa tabi niya ay parang malapit ng mamatay. Ang natitirang mga kasapi ng Bolgol ay mukhang nasa katulad na kalagayan, kaya tunay na nag-aalala si Hanul tungkol sa kanilang kalagayan. Mabilis niyang sinusubukang makaisip ng paraan para mailigtas silang lahat at sa sandaling iyon, naglabas ang sistema ng isa pang abiso. Sa wakas, inilalantad nito ang nakatagong misyon na matagal nang hinahanap ni Hanul. Upang makumpleto ito, kailangan niyang hanapin at pigilan ang tunay na pinagmulan ng pagsubok na ito. Bukod pa rito, nalaman niya na kung mapapatay niya ang halimaw na responsable sa pag-trigger ng pangyayaring ito, agad na matatapos ang pagsubok sa halip na tumagal ng buong 10 minuto. Walang sinayang na oras si Hanul, pinapanatag ang sarili at isinusuot ang kanyang salamin. Inilalabas niya ang kanyang kasanayan ng mata ng mago at agad na natukoy ang presensya sa eksaktong lugar na tinukoy ng sistema. Sa mas malalim na pagtutok, nakumpirma niya na ito ay isang pinangalanang halimaw na tinatawag na Zenkarok, isang napakataas na matalinong nilalang na may mapanganib na kakayahan tulad ng Cataclysmic Wave at Storm. Nagpapasidhi ang kanyang pakiramdam dahil itinuturing na espesyal na nilalang ang mga kilalang halimaw na may kakaibang kakayahan na sa kanila lamang. Sa kabila nito, pinipilit niyang kalmayan ang sarili, pinaalalahanan ang sarili na hindi magiging madali ang isang nakatagong misyon. Nang maging halatang excited si Gano at maghanda ng sumugod sa halimaw sa likod ng malaking alon, pinigilan siya ni Hanul at sinabing siya ay manunood lamang sa laban na ito. Ipinaliwanag niya na kung walang resistensya sa tubig, mapanganib si Gano sa loob ng lawa dahil seryosong banta ang magiging labanan sa kanya. Pagkatapos ay binuksan ni Hanul ang kanyang tindahan ng pagtawag ng mga halimaw upang maghanap ng bagong halimaw na makakatulong sa sitwasyon. Mula sa Lord's List Trade, pinili niya ang isang Ogre Berserker dahil pangunahing may likas na resistensya ito sa tubig. Gayunpaman, agad na pumasok sa isip niya ang isang bagong alalahanin dahil hindi tulad ni Gano, walang suot na kagamitan ang Ogre, kaya malamang na matalo ito laban sa isang kilalang monster na kasing tindi ni Zenkarok. Nauunawaan niyang kailangan niya ng bagay na makakatulong sa pagpapataas ng stats ng Ogre. Inilabas ni Hanul ang kanyang premium gacha ticket kahit nakilala ito sa mababang tsansa ng tagumpay at nagpasya siyang gamitin ito. Umaasa siyang bibigyan siya ng draw ng isang bagay na makakatulong sa Ogre na makalaban ng totoong laban si Zenkarok. Nag-activate ang ticket at sumabog ang isang gintong liwanag, pinilit na muling bumukas ang mga mata ni Hanul. Nakaramdam siya ng kasiyahan ng mapagtanto na ito ay isang S-rank na bagay, ngunit agad ding napalitan iyon ng kalituhan dahil hindi naman ito mukhang isang bagay na kapaki-pakinabang sa laban. Samantala, patuloy na lumalakas ang agos ng tubig, kaya wala siyang magagawa kundi tawagan ang Ogre at bigyan ito ng gamit na kanyang natanggap. Nang ilagay niya ang bagay sa Ogre, biglang bumagsak ang nilalang sa lupa. Sa parehong oras, naririnig ni Hanul ang isang desperadong sigaw mula sa isa sa mga kasapi ng bulgal na malapit ng malunod, kaya't agad siyang tumakbo upang tumulong ng walang pag-aatubili.
Naglalaho ang pagkadismaya sa kanyang mukha habang ipinipilit ang ngipin, naisip na maaaring kailanganin niyang harapin ang lahat mag-isa ngayon. Bukod pa dyan, natitira na lamang ang 12 minuto sa after image ng kanyang Panginoon, pagkatapos niyon ay babalik na siya sa pagiging isang E-rank na walang kwenta. Sa kabila nito, pinipili pa rin niyang unahin ang pagliligtas sa iba, kahit na nagsisimula nang makita ang pagod sa kanyang mukha habang nakikipaglaban sa kabila ng pansamantalang mataas niyang stats. Sa sandaling unti-unting humihina ang kanyang kapit at halos pakawalan na niya ang puno na kanyang hawak, biglang humina ang matinding agos ng tubig. Pagtingin niya sa unahan, nakikita niya ang ogre na matatag na nakatayo sa tubig, nakasuot ng parang sombrero ni Harry Potter. Nagsasalita ang ogre sa isang matapang na tono at tinatanong ang kanyang amo kung nasaktan siya kahit saan. Magandang araw po, Hanel. Ako po ay inyong mapagkumbabang alipin at kumikilos ng hindi katulad ng inaasahan mula sa isang ogre. Nabahala si Hanel dahil sa kanyang pananaw, ang ginawa niya lang ay ilagay ang S-rank na item, ang sombrero ni Archmage Gandorf, sa ulo ng ogre. Ang artifact ay di umano'y dinisenyo upang palakasin ang mga katangian na may kaugnayan sa katalinuhan, theoretical na ginagawang isang hanggal pa nga ay maging isang henyo. Ngunit ni minsan ay hindi pumasok sa kanyang isipan na ang pagpapataas ng talino ng isang ogre sa ganitong kalaking antas ay maaaring magdulot ng ganitong kamanghamanghang resulta. Nananatili pa rin sa gulo ang isipan ni Hanel, tinatanong niya ang kanyang alagad kung paano niya nagagawa ang malinaw na pagsasalita at makipag-usap ng maayos. Bilang tugon, buong kumpiyansa niyang ipinapakita ang kanyang mga kalamnan at ipinaliwanag ng may malinaw na pagmamalaki na ang sombreng ibinigay sa kanya ng kanyang master ay binago ang kanyang pagkatao, binago siya sa isang ganap na bagong bersyon ng isang ogre. Matapos ang pahayag na ito, buong paggalang na yumuko ang ogre kay Hanel at mapagkumbabang humihingi na magbigay ng utos ang kanyang Panginoon. Bago magbigay ng anumang direktang utos, may nais munang linawin si Hanel. Tanggap agad ng ogre ito nang walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Hanel kung kaya na ngayong gamitin ng halimaw ang mahika, at buong pagmamalaki nitong sinagot ng oo, ipinaliwanag na nilagyan niya ng mahika ang kanyang kahoy. Ang pakikinig sa paliwanag na ito ay nagdudulot kay Hanel ng kasiyahan habang sa wakas ay tila nagkakaroon ng magandang pagbabago ang mga pangyayari para sa kanya. Sa pagkuha ng pagkakataon, iniutos niya sa ogre na direktang tumawid sa matinding bagyo habang siya mismo ay sumusunod ng malapit. Agad na sinimulan ng ogre na nakasuot ng sombrero na pilit na tinutulak ang kanyang paraan sa napakalakas na alon. Banilinan pa ni Hanel ang ogre na tawaging Odolph at sinabing umaasa siya sa kanya. Nang marinig ang kanyang bagong pangalan, namula ang mga pisngi ni Odolph at nagsimulang pamatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Lubos siyang naantig at puno ng determinasyon, sumisigaw siya na ibibigay niya ang lahat at handang isakripisyo ang sarili upang maibalik ang dangal na ito. Pagkatapos, si Odolph ay sumugod sa harap sa pamamagitan ng singaw, nililinis ang daan at nararamdaman ni Hanel na malapit na silang makarating. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdudulot ng kaba kay Zenkirek habang napagtanto niyang may nakalusot sa kanyang mahika. Bagamat naniniwala siyang hindi isang karaniwang salamangkero ang gumawa nito, nananatili siyang kumpiyansa na hindi magiging madali ang pagbasag sa kanyang harang. Samantala, naabot ni Odolph ang barrier at agad itong napigilan ito. Ipinaalam niya kay Hanel tungkol sa harang at sinabihan siya ni Hanel na patuloy na tamaan ng parehong lugar ng paulit-ulit, umaasang sa pamamagitan ng paulit-ulit na puwersa sa isang bahagi ay maaaring ito rin ay mabasag. Sinimulan ng ogre na ipaliwanag gamit ang loika at matematika kung bakit hindi maaaring sirain ang multi-layered na barrier na ito, ngunit pinutol ni Hanel siya at sinabing tigilan na ang pag-iisip ng sobra at durugin na lang ito gamit ang lakas, huwag umasa sa mahika lang. Kahit na walang katuturan sa kanya, mapagkumbabang sinunod ng alipin ang utos at nagsimulang paulit-ulit na tamaan ang barrier na parang naglalaro ng baseball. Lalong siyang nag-aalala habang napapansin niyang humihina ang barrier, pero nananatili siyang kalmado, naniniwala na isang simpleng ogre ay hindi kayang lampasan ang kanyang nakamamatay na alon. Iniisip niya na imposible para sa kahit sino na mapagsabay ang lakas at mahika, at habang pinag-uusapan niya kung gaano katibay ang barrier, bigla itong bumagsak. Lubos na nagulat si Zenkirek, iniisip niya na tanging isang ogre na mage lang ang makakagawa nito na halos imposibleng mangyari. Tinitingnan ng ogre na nakasuot ng sombrero ng mage, hindi siya makapaniwala na nasira ang kanyang magic seal. Nagsimula siyang mag-isip kung ang ogre ba ay isang ogre shaman talaga. Nang tanungin ni Hanel kung siya ang Salaman, hindi sumagot ang Salaman. Sa halip, nakatuon siya ng buong puso sa pag-atake sa mga kalaban sa harap niya. Inakala niyang nakapag-ubos ng maraming mana ang shaman na ogre, at ito ang magbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa isang mahina na kalaban. Habang papalapit ng magpapalabas ng makapangyarihang atake na maaaring pumatay agad-agad, sinabihan ni Hanel si Odolph na subukan ng isang spell na pangmalayuan upang maputol ito. Inaasahan ni Hanel na isang apoy na bola o katulad nito ang susunod, kasunod ang pag-atake sa kalaban, ngunit simpleng itinapon lang ng ogre ang kahoy kay Zenkirek. Hindi napapansin ng butiki na papalapit na ang totoong kahoy sa kanya at aroganteng sinasabi na panalo na siya, na sinasabi na walang mahuhuling mahika ang makakabali sa kanyang harang at inaasahan na niya ang ataking ito. Ngunit nang tumama na ang kahoy, biglang bumagsak ang buong kumpiyansa ng lalaki sa salamangka na parang basag na salamin at bumagsak siya na talunan sa lugar.
Lumiko si Hanel sa kanyang napakalaking alipin at sinabi na ang spell na ginamit niya ay parang isang kahoy lang na itinapon, at agad namang humingi ng paumanhin si Odolph, ipinaliwanag na hindi pa siya marunong mag-aral ng mga tamang spell. Pagkatapos ay lumilipat ang eksena sa punong tanggapan ng Pomback Guild, kung saan pinipilit ang leader na agad na kunin si Hanel, ang bagong gising na S-rank na mangangaso, bago pa siya makuha ng kanilang mga kalaban. Sa kabila ng kanilang pagpupumilit, wala siyang nakikitang dahilan upang habulin ang isang maliit na hunter na S-rank dahil marami na siyang pwedeng ipagkatiwala. Sa dungeon, matagumpay na natalo si Zenkirei. Maingat na kinuha ni Odolph ang Monostone at dinala ito kay Hanel. Pinupuri ni Hanel ang malaking lalaki sa kanyang pagsusumikap, ngunit mapagkumbabang iginiit ni Odolph na ito ay nagawa lamang dahil sa gabay at suporta ng kanyang amo. Matapos nilang magpalitan ng pasasalamat at mag-away kung sino ang karapat-dapat sa papuri, binenta ni Hanel ang espesyal na batong kaluluwa sa kastilyo. Pagkatapos, kinukwenta ng kastilyo ang mga gantimpala na kinabibilangan ng isang espesyal na permit para sa pagpapaunlad ng zona, isa pang tiket sa gotcha, at isang maliit na halaga ng ginto, bahagyang binawasan dahil sa kakulangan ng pondo sa kastilyo. Bukod pa rito, nagkaroon na si Hanel ng kakayahang gamitin ng Zenkirek sa kanyang depensa laban sa mga wave. Nagpasya siyang ipagpaliban muna ang pagsusuri sa mga gantimpala at bumalik na lamang pansamantala. Pag-uwi niya, natagpuan lamang niya ang asul na buhok na babae na mangangaso mula sa Bulgul Guild na gising. Agad niyang tinanong kung naligtas niya silang lahat at taos-pusong nagpapasalamat sa kanyang pagsisikap. Hinahanap ni Hanel ang kalagayan ng iba pang miyembro ng kanyang guild, at sinasabi niya na buhay silang lahat at nagsimula ng makatanggap ng tamang lunas. Bigla namang dumating si Kwang at humingi ng pagkakataon na makipag-usap kay Hanel. Halos siyang sumugod sa kanya na para bang tatadyakan siya, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaba siya sa kanyang mga tuhod at nagpasalamat kay Hanel sa ngalan ng kanyang guild sa pagliligtas sa lahat. Humihingi siya ng tawad sa paraan ng kanyang pagtrato kay Hanel noong una nilang pumasok sa dungeon. Hindi makapaniwala si Hanel dahil hindi niya inasahan na ang walang utak na kalamnan ay magpapakita ng paghingi ng tawad. Iniaalok niya ang kanyang kamay upang tulungan si Kwang na makatayo at sinabihan siyang bumangon na at alagaan ang mga kasapi ng kanyang guild na nangangailangan pa rin ng tulong niya. Nagkamayan ng dalawa at napuno ng luha ang mga mata ni Kwang habang nangangakong aalalahanin niya ang utang na ito at babayaran balang araw. Pagkatapos ay ipinapalam sa kanila ng sistema na matagumpay nilang nalampasan ang pagsubok sa meditasyon at binibigyan sila ng pagpipilian na manatili o magpatuloy sa mas malalalim na bahagi. Ang mga hindi nakalalamang na mangangaso ay automatikong pinapabalik, ngunit ang iba ay binibigyan ng pagkakataong pumili. Nang malaman ni Kwang na balak manatili ni Hanel, sinubukan niyang hikayatin siyang umatras muna, sinasabi na tutulungan nila siyang magpahinga at maghanda ng maayos bago bumalik. Ngunit nang ipakita ni Hanel kay Kwang ang kanyang mga halimaw at ipaliwanag na mayroon na siyang maasahang mga kasamahan na susuporta sa kanya, natakot si Kwang at sa wakas ay naintindihan kung bakit nais pa rin ni Hanel na magpatuloy, pinipigilan ang kanyang mga pagtatangka na kumbinsihin pa siya. Lahat sila ay nagpapasalamat kay Hanel at umaalis na, habang ang ating batang lalaki ay nananatili upang ituloy ang laban at tapusin ang dungeon, isang gawain na hindi pa kailanman nagawa ng iba. Dahil natapos na rin niya ang nakatagong misyon, iniisip ng sistema ng dungeon na bibigyan si Hanel ng isang espesyal na gantimpala bilang karagdagan sa mga karaniwang nakukuha niya. Pagkatapos, bumabalik ang eksena kay Choi Kang na patuloy na pinipilit na kunin ang bagong S-ranker. Si Pyong Yung-hoon, ang bise-ulo, kasama ang kanyang kapatid, ay nagsusubukang ipaliwanag kung bakit dapat silang isama sa kanilang pangunahing guild. Gayunpaman, patuloy pa rin ang leader sa pagsasabi na nasa mahigpit silang kalagayan, at bukod pa rito, dahil ang S-ranker ay nakarehistro pa rin bilang B-rank sa guild, hindi niya nakikita ito bilang kailangang-kailangan. Bigla siyang nakatanggap ng abiso na may natuklasang dilaw na dungeon na may pulang disenyo na nagsasaad ng mas mataas na posibilidad na mangyari ang pagbagsak ng dungeon. Nang makita niyang ang lugar ay ang hardin ng pagmumuni-muni na siyang parehong lugar kung saan pumunta si Hanel, nagpa siya ang leader na bisitahin ito. Makalipas ang ilang oras, dumating ang pinuno ng guild kasama ang kanyang mga kasamahan sa lugar ng dungeon at nagtatanong tungkol sa kalagayan. Ipinaliwanag ng mga tauhan sa dungeon na nagbago na ang anyo nito at naging isang pulang pattern. Sinasabi nilang na-evacuate na nila ang mga nakapaligid na sibilyan at kakailanganin nila ang tulong ng Pomback Guild para sa anumang emerhensyang maaaring mangyari. Myung-hoon ay sumisigaw, nagtatanong tungkol sa mga hunter sa loob at sinasagot ng lalaking nakaitim na suit na 6 na hunter ang nakalabas, ngunit isang hunter ang pumasok sa pinakalalim na bahagi ng dungeon. Sa oras na yun, dumating din ang leader ng guild na Aegis, si Madong, at ang leader ng guild na Sainrai. Lahat sila ay labis na interesado dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang hunter lang ang nakarating sa pinakalalim na bahagi ng dungeon na ito. Naglilito sila kung sino ang maaaring makagawa ng ganitong katangi-tanging gawain hanggang sa kumpirmahin ng lalaking nakasuot ng itim na suit na naabisuhan na ang pagkakakilanlan ng tao ay si Hanel.